Sa nakaraan ay sinabi ni Bai Yifan na mahalaga ang kanyang sasabihin kaya hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at nagpaliwanag na ang ibabahagi niya ay mahalaga dahil nakataya dito ay ang buhay ng nakararami. Dagdag pa ng ating bida na hindi siya nagsisinungaling at ang elder na lang ang himusga. Maya-maya pa ay may tumawag sa elder gamit ang communication talisman at ayon sa nagsalita na bakit umalis ang elder Ding, ang mga tao galing sa ibang puwersa ay nakarating na sa main battlefield at ang nasa labas na lang ay ang Five Elements Holy Land. Mungkahi ni Rosen sa elder na kapag nahuli sila ng dating sa battlefield ay wala na silang madadatnan pa, sabay tanong sa elder na kung naniniwala ito sa isang outer disciple na walang namang ebidensya sa mga pinagsasabi nito. Inutos ng elder ding na aalis na sila sa pinakamabilis na paraan, sabay sinabihan nito ang ating bida na mababa pa ang cultivation nito at napakamapanganib para dito ang manatili sa lugar na ito, kaya sumunod na lang ito sa kanila at huwag maging padalos-dalos. Wala nang nagawa ang ating bida kung sumangayon kahit naiinis dahil hindi siya pinakinggan. Sa isang banda sa battlefield ay pinagtutulungang wasakin ng iba't ibang puwersa mula sa ibang Holy Land ang barrier ng pugad ng Fire Cloud Demon Marquis ang kastilyo para sa iisang layunin na Soul Stone. Nagsigawan ng mga disciple mula sa Xinwu Holy Land para umatake na din at makihati sa Soul Stone na nasa ilalim. Inis na nag-iisip ang Elder Do na kung bakit wala parent si Elder Ding dahil kailangan nila ng 100 disciple para ma-activate ang Five Elements Formation. Ilang sandali lang ay dumating na si Elder Ding kasama ang mga inner disciple ng Five Elements Holy Land, sabay humingi ito ng tawad dahil natagalan sila. Pinagalitan ni Elder Do si Elder Ding dahil pinaghinti sila nito ng matagal habang sila ay walang magawa kundi panoodin ang ibang Holy Land sa pagsira sa array. Sinigawan ni Elder Do ang lahat ng disciple at inutusan na magmadaling tumungo sa Demon Castle, na agad sumunod ang mga disciples. Habang nasa likod ay naiisip ng ating bida na ang kanilang location ay nasa attack range ng 10,000 Soul Destruction Formation, kaya naisip ng ating bida na kailangan niyang gumawa ng paraan para mapigilan ang mga ito sa nais ng mga itong gawin. Nagtaon ang ating bida sa lupa ng isang spiritual herbs para pigilan ang mga disciple dahil iyon lang ang naisip niyang paraan para pigilan ang mga ito. Maya-maya pa ay nagkaroon ng pagsabog sa parteng likuran nila kaya nagulat ang mga inner disciple at nagsanhi ng pag-angat ng lupa sa lakas ng pagsabog. Matapos makita ng Elder Do ay pinatigil niya ang mga disciple dahil ang bagay na iyon ay ang 7 Heavenly Punishment Beans. Salaysay ng Elder Do na ang kapangyarihan ng 7 Heavenly Punishment ay limitado lang, marahil hindi ito makakasakit ng kahit sino, pero kapag hindi nag-ingat ay mapipinsala nito ang mga ugat at mahihirapan ng makaipon ng soul at spirit energy sa maikling panahon. Napatanong na lang si Elder Ding na kung puka na iyon ng ibang puwersa para pigilan sila. Sa isang banda ay mapang-asar na nakangiti lang ang ating bida, at napatanong sa kanyang isip na ang 7 Heavenly Punishment Beans ang kanyang inihulog, pero isa lang naman yung crocus seeds na nagmula sa Earth. Naisip ng ating binada kumuha niya iyon at nalaman na makakatulong sa kanya para pigilan ang isang team na magpatuloy binabalak nito. Habang naghuhulag ng mga 7 Heavenly Punishment Beans ay nakakalukong nakangiti si Bai Yifan habang inisip na ang maliliit na bombang iyon ay mapipigilan ang mga ito sa mixing panahon. Habang pinipigilan ni Bai ang mga disciple na umabanti sa pamamagitan ng pagsabog ay naiisip niya na pagkatapos ng 10,000 Soul World Destroying Array na ma-activate ay saka lang ng mga ito malalaman ang kanyang mabuting intensyon. Sumigaw si Elder Do sa lahat na wag ang mga ito magpanik dahil sinusubukan lamang ng kanilang kalaban na pabagalin sila, at wag nilang hayaan na magtagumpay iyon. Maya-maya lang ay napatingin ang lahat matapos maglabas ng malakas na enerhiya ang kastilyo. Habang naglalabas ng enerhiya ang kastilyo ay, kasabay nito ang paglabas ng tinig at halatang boses ng Fire Cloud Demon Marquis mula sa loob. Tumawa ito at sinabing mamatay na ang lahat ng cultivators. Sa lakas ng enerhiya ay nagasya ipagbutak ang mga lupang kinatatayuan ng mga disciple ng ibang forces. Ilang sandali lang nagbabadya nang sumabog ang Soul's Destruction Array, at tuluyan na itong sumabog. Sa lakas ng pagsabog makikitang nawala na ang kastilyo at ang makikita na lang ay ang mga nakahandusay na bangkay ng mga disciples mula sa ibang forces. Napasabi na lang si Elder Do na ang Fire Cloud Demon Marquis ay naglabas ng napakalaking halaga ng destructive energy habang nakatingin sa mga bangkay ng kanilang alyansa.
Sinabi pa niya na maliban sa kanilang Five Elements Holy Land ang lahat ng kanilang kasama ay na-wiped out. Takot na takot si Rosen sa kanyang nasaksihan na pagsabog at napatanong na kung sila na lang talaga ang natitirang buhay. Sa isang tabi ay nakahinga na ng maluwag ang ating bida dahil nagawa niya sa tamang oras. Maya-maya lang ay dumating ang mataas na elder habang lumulutang at sinabi sa dalawang elder na may nadama siyang mapaminsalang enerhiya dito kaya nagtungo siya agad. Tanong pa nito na anong nangyayari sa lugar. Paliwanag ni Elder Do na nagtungo sila sa kastilyo at pinalibutan ang pugad ng Fire Cloud Demon Emperor. Pero maliban sa kanilang mga taga Five Elements Holy Land ay namatay ang iba sa laban. Dagdag pa ni Elder Ding na ang 10,000 Soul Distraction Formation Array ay talagang totoo. Nagalit ang Elder at sinabi na sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Paliwanag ni Elder Ding na may natanggap siyang impormasyon mula sa isang outer disciple, ang Fire Cloud Demon Marquis ay sinadya pagtipon-tipunin ang mga elite disciples mula sa tatlong forces para patayin lahat gamit ang 10,000 Soul Distraction Formation. Sinabi pa ni Elder Ding na nag-alala siya na alamin kung totoo iyon kaya nahuli sila na tulungan ng ibang forces, naging biyaya pa iyon para maligtas silang lahat. Tanong ng First Elder na kung sino ang taong nagbigay ng impormasyon na iyon. Maangas na sinabi ng ating bida na sa kanya na mula at siya si Bai Yifan isang outer disciple. Naisip ng First Elder na kung ang ating bida ang sinasabi ni Jiang Ling na outer disciple noon. Naisip pa nito na kahit na anong hitsura pa ng ating bida ay isa pa rin itong maliit na taong nasa profound realm. Pero marami na ang ating bida na nagawang hindi kapanipaniwalang bagay, kaya ang pagkakakilanlan ng ating bida ay hindi simple. Kaya iimbestigahan niya iyon. Naisip pa ng Elder na hindi niya madama ang katawan ng Fire Cloud Demon Marquis kaya maaaring nakatakas na iyon. Matapos noon ay gumamit ng kapangyarihan ang First Elder at nagpalabas ito ng napakalaking dragon mula sa ilalim at may tangay itong napakalaking soul stone. Namangha ang mga inner disciples sa kanilang nakitang napakaraming soul stone. Inutos ng First Elder sa lahat ng inner disciple na linisin ang battlefield at kunin ang lahat ng soul stone at kapag may nakitang survivors ay gawin ang lahat para mailigtas ang mga ito. Naagad namang sumangayon ang mga inner disciple. Humarap ang Elder sa ating bida at nagpasalamat at kung hindi dahil dito ay malamang na nagdanas na ng malubha ang kanilang Five Elements Holy Land. Tumalikod ang First Elder at habang paalis ay pinangako nito sa ating bida na sasabihin niya ang lahat sa head ng council para mabigyan ng gantimpala si Bai Yifan. Nagpasalamat naman ang ating bida sa Elder. Lumapit si Ye Xiaochai sa ating bida at binati dahil tama ang impormasyon na ibinalita nito. Nakaligtas sila sa sakuna at nakakuha pa ng madaming soul stones, at ang Elder ay napakasaya kaya maghintay lang ito ng rewards. Ngumiti lang naman ang ating bida. Sa likuran ay nagngingit-ngit sa galit si Rosen dahil nasapawan siya ng ating bida. Nagtanong si Bai Yifan kay Ye Xiaochai kung may naaamoy ba itong mabaho dahil nakakaamoy siya ng isang lime na nagmula pa sa kuweba. Sinang-ayunan naman ni Ye Xiaochai na ang tinutukoy nila ay Rosen na galit sa gilid. Mungkahi ng ating bida kay Ye Xiaochai na dahil tapos na ang lahat ay aalis na siya dahil may mas importante pa siyang aasikasuhin. Nagtanong si Ye Xiaochai sa ating bida na kung saan naman ito pupunta, tugon ng ating bida na para maningil ng pautang. Habang naglalakad palayo ang ating bida ay galit namang nakatingin si Rosen na halatang balak gumanti sa pagsapo sa kanya. Sa labas ng Ancient Demon Cave ay masayang nag-iinuman sina Wang Teng at Gao Yang, habang pinag-uusapan nila ang kanilang ginawa, tanong ni Gao Yang na kung hindi talaga malalaman ang kanilang ginawa sa Bat Cave. Sagot ni Wang Teng na nagawa na nila ang lahat, huli na para matakot pa ito. Masaya pang sinabi ni Wang Teng habang may hawak na isang tasang alak na normal lang sa isang disciple ang mamatay sa loob ng Demon Cave. Dagdag pa nito na kahit malaman ng ibang disciples na pumatay sila ay wala naman ang mga iyon na magagawa laban sa kanila. Maya-maya pa ay may lumilipad na bato sa ere, sabay tumama sa tasa ni Wang Teng ang nabasag. Ang ating bida pala ang may gawa habang lumalakad palapit ay sinabi niya na hinahanap niya ang dalawang ito at napakadali lang ng mga itong hanapin. Gulat na gulat ang dalawa matapos makitang buhay pa si Bai Yifan. Takot na takot si Wang Teng habang napapasabi na bakit buhay pa ang ating bida dahil ang akala nila ay namatay na ang ating bida sa Bat Cave noong nakaraan.
Tugon ng ating bida na kung nasurpresa ba ito nang makita siya. Hindi pa rin makapaniwala si Wang Teng na buhay pa rin ang ating bida. Mabilis na kumilos si Bai Yifan at sinakaw si Wang Teng, habang sinasabi dito na walang imposible sa kanya. Habang nahihirapan ay sinabi ni Wang Teng na pakawalan siya. Galit na tanong ng ating bida na anong ginawa nito kay Liu Wei at kay Kalbo. Sagot ni Wang Teng na kung gustong malaman ni Bai Yifan ay itanong nito sa Diyos ng Emperor. Galit na galit ang ating bida sa naging sagot ni Wang Teng. Pagyayabang ni Wang Teng na kung nais siyang patayin ng ating bida, ay tumingin ito sa paligid nila. Dahil sa dami ng nakakakita ay nakakapagyabang si Wang Teng at umaga kaya madaming tao sa paligid. Habang nakatingin ang mga tao ay napatanong na lang ang mga ito na kung anong ginagawa ng dalawa. Pagyayabang pa ni Wang Ting na ang kanyang kapatid ay nakapag-breakthrough na sa Profound Realm sa murang edad at mahalaga ito sa Five Elements Holy Land. Panakot pa nito sa ating bida na kapag tinangka nitong galawin kahit isang hibla ng buhok niya ay babal-iin ng kapatid niya ang mga buto ng ating bida. Hindi natakot ang ating bida bagkus ngumiti pa ito. Maangas na inilalabas ni Bai Yifan ang kanyang blade na gawa sa chi at blood habang sinasabi kay Wang Teng na ano ang nakakamangha sa Profound Realm. Matapos makita ni Wang Teng ay nagulat siya dahil nasa Profound Realm na rin si Bai Yifan at napatanong kung kailan pa iyon nangyari. Dahil sa nakita ay takot na takot si Wang Teng, kaya humingi ito ng tawad sa ating bida at nagkamali siya. Dagdag pa nito na ginamit lang siya ni Gao Yang. Ipinangako pa nito na sasabihin niya sa kanyang kapatid na bayaran ito ng mga high-grade na elixir patawarin lang siya. Pero hindi niya kayang lukuhin ang ating bida kaya pinatikim siya ng ating bida ng isang mabilis na kamatayan. Matapos noon ay bumulagta ang walang buhay na katawan ni Wang Teng, habang sinasabi ng ating bida na nararapat lamang dito ang mamatay dahil sa pagtatangka nitong patayin siya. Gulat na gulat ang mga nakakitang disciple sa ginawang pagpalang ng ating bida kay Wang Teng. Sinabi pa ng isa na anong problema sa ating bida dahil pumatay ito kahit umaga. Takot na takot si Gao Yang dahil namatay lamang ng ganoon kadali si Wang Teng. Lumapit si Bai Yifan kay Gao Yang at habang nakangiti ay sinasabi nito na ito na ang susunod. Sa takot ay nagmakaawa na lang si Gao Yang na wag lumapit ang ating bida, sabay hingi ng tawad dahil nagkamali siya. Maya-maya lang ay biglang dumating si Ye Xiaochai at galit na sinigawan si Bai Yifan na kung anong ginagawa nito at kung nababaliw na ito. Dagdag ni Ye Xiaochai na nag-alala siya sa ating bida kaya sinundan niya ito pero hindi niya inaasahan na magagawa nitong pumatay. Dagdag pa ni Ye Xiaochai na kung alam ng ating bida na ang lugar na ito ay protektado ng 10 Holy Land at ng 100 Sect. Sagot lang ng ating bida na alam niya ang kanyang ginagawa. Sumigaw si Ye Xiaochai at sinabi sa ating bida na kapag pumatay ito ng kapwa niya disciple ay buhay din niya ang magiging kapalit. Tugon ng ating bida na alam niya. At mag-antay na lang sila hanggang sa mapatay muna niya si Gao Yang, di na lang nakapag-react si Ye Xiaochai sa katigasan ng ating bida. Masayang masaya si Rosen habang nakikita ang mga pinaggagawa ng ating bida at gusto na niyang makita na kung ano ang igagawad na parusa dito. Nagmamakaawa si Gao Yang sa sobrang takot, humihiling siya na wag siyang patayin ng ating bida dahil nagkamali siya, at bilang kapwa disciple ay patawarin na siya nito. Tumingin lang ng masama ang ating bida na kung pinatay ng mga ito sina Liu Wei at nasaan ang mga libingan ng mga ito. Sinabi ng takot na si Gao Yang na hindi nila ginawa ang bagay na yun. Dahil hindi nagustuhan ni Bai Yifan ang sinagot ni Gao Yang ay pinatulan niya ito ng braso at tuluyang bumagsak sa sahig. Sinigawan ng ating bida si Gao Yang na nasa iisang sect sila pero hindi man lang ang mga ito na konsensya na iwan ang tatlo sa labas ng kuweba at hayaang kainin ng mga halimaw at walang bangkay na natira. Nag-iiyak sa sakit si Gao Yang habang humihingi ng tawad sa ating bida at nagmakaawa na wag siyang patayin at patawarin na siya. Itinaas ni Bai Yifan ang kanya espada at akmang tatapusin na ang buhay ni Gao Yang. Pero may nagpatihil sa ating bida at inatake ang espada niya para hindi niya maituloy ang tangkang pagpatay kay Gao Yang. Ang nagpainto pala ay si Elder Ding kasama si Elder Do, at sinabi nito sa ating bida na hindi ito pinapayagan na manakit sa lugar na ito, kaya sumunod ang ating bida sa kanila. Sa isang banda sa lugar ng Punishment Hall Judgment Platform ay nagtungo ang ating bida para litisin ang kanyang mga ginawang pagpatay.
Habang paakyat ng hagdan ay Bai Yifan ay naalala niya ang tungkol sa libro na ang elders ng Punishment Hall Judgment Platform ay ini-interrogate ang mga criminals sa platform na ito. Ang mga bato ng hagdanan ay gawa sa special na bato at kada hakbang pataas ay nadagdag ng bigat sa mga paa ng umaakyat. Matapos makarating ng ating bida sa itaas ay tinanong kaagad siya ng elder na kung alam ng ating bida ang krimen na ginawa nito. Mayabang na tugon ng ating bida na hindi siya guilty sa kanyang ginawa. Sinabi ng matabang elder na nagmatapang ang ating bida na patayin ang dalawa nitong kapwa-disciple sa harapan ng madaming tao, sabay tanong nito na kung hindi ng ating bida kinikilala ang batas sa mga mata nito. Matapang na sinabi ni Bai Yifan na anong batas, ayon sa ating bida na ikinulong siya ni Wang Teng at Wang Meng sa loob ng Batcave kaya nasaan ang batas doon, at tinangkang patayin ng mga ito sina Liu Wei, Xinyu at si Kalbo kaya nasaan ang batas doon. Sinabi pa ng ating bida na kumilos lang siya sa ngalan ng langit, na patayin ang mga mangluluko at masasamang tao para sa Holy Land. Pero gusto ng mga elders na pigilan siya gamit ang mga batas, sabay tanong na kung hindi yun katawa-tawa. Sumigaw si Gao Yang at nagsumbong sa elder na si Bai Yifan ay isang baliw dahil ito at si Liu Wei ay naglalaban dahil sa isang kayamanan, at nakita nila ni Wang Teng na pinatay ni Bai Yifan si Liu Wei kasama si Shu Chun at ng iba pa. Dagdag pa nito na tinang silang patayin ni Bai Yifan para patahimikin sa kanilang nakita. At naging maswerte sila dahil dumating ang mga elders para pigilan si Bai Yifan. Ngumiti ang ating bida ang nagsalita kay Gao Yang na napaka-galing nitong pagbaliktadan ang tama at mali. Sinabi ng matabang elder sa kapwa niya elder na kung ano sa tingin ng mga ito. Ayon sa isang elder na marahil guilty si Bai Yifan pero may malaki naman itong naiambag sa Holy Land. Kaya sa tingin niya ay maaari itong palayain. Sumagot ang babaeng elder at sinabi nito na ang murder ay murder at walang bagay ang makakapangaturan sa nagawang krimen. Lumuhad si Gao Yang at sumigaw na si Bai Yifan ay isang bully at umaasa siya na bibigyan siya ng katarungan ng 3 elders. Hatol ng isang elder na mataba na pumatay si Bai Yifan sa street. At para naman kina Liu Wei, Xinyu at Kalbo ay walang patunay na pinatay nga ang mga ito kaya hindi mapapatunayan ni Bai Yifan na inusinti ito. Maya-maya pa ay nagulat ang matabang elder sa pagdating ng 3. Sinabi ng 3 sa elder na naparito silang para tumistigo sa kanilang brother Bai. Habang sa gilid ay natakot si Gao Yang at napatanong na bakit buhay pa ang mga ito. Gulat na gulat si Gao Yang dahil napaka-imposible na mabuhay pa ang mga ito. Ngumiti ang ating bida at sinabihan niya sina Liu Wei na napakabagal ng mga ito. Nagtanong ang elder sa 3 na hindi ang mga ito patay. Maangas na sinabi ni Liu Wei na hindi lang basta sila nabuhay, kundi nagsanay pa sila sa loob ng kuweba at nakapag-breakthrough din. Mungkahi ng babaeng elder na sabihin ni Bai Yifan ang buong katotohanan sa kanila. Ngumiti ang ating bida at nagsimulang magkwento. Ayon sa ating bida na 2 araw ang nakalipas, ay iginapos nila Wang Teng at Gao Yang sina Liu Wei sa labas ng kuweba at iniwan para kainin ng mga halimaw. Maya-maya lang ay may narinig na ingay sina Kalbo at may nakita silang maliit na kunaho na lumabas sa damuhan. Pero AG Rabbit ay biglang lumaki at akmang kakainin ang 3, napasigaw sa takot si Liu Wei at sinabing sa pagkakataong ito ay mamamatay na sila. Pero biglang nagkaroon ng pagsabog at tumilapon sa ere ang Demon Rabbit, kaya napatanong si Kalbo kay Liu Wei na kung bakit may sumabog. Sa mga usok ay lumabas si Bai Yifan habang sinasabi na sana hindi pa siya nahuli ng dating. Natuwa sina Liu Wei nang makita si Bai Yifan. Salaysay ng ating bida na nalaman na niya ang lahat ng nangyari mula kay Shu Chun, sabay tanong kung ayos lang ang mga ito at kinalegan ng pagkakagapos. Sagot ni Xinyu na maayos lang sila at nagtamo lamang ng maliliit na sugat. Sinabi ni Xinyu na nagtamo ng pinsala si Liu Wei matapos tanggihan sina Wang Teng sa alok ng mga ito. Sagot naman ni Liu Wei na maayos lamang siya, at masaya siya na makitang nasa maayos na kalagayan ang ating bida. Sinabi ng ating bida sa 3 na mauuna na siya para pagbayarin sina Wang Teng ginawa ng mga ito. Mungkahi ni Kalbo na gusto niyang samahan ang ating bida para pagbayarin ang mga bastardong iyon. Salaysay ng ating bida na nasa hindi magandang kalagayan ang 3 at hindi pa ng mga ito kayang lumaban sa kanilang kalagayan. Sina ni Xinyu sa 2 na tama iyon, wag na nilang samahan ang ating bida dahil napinsala sila at ang dapat nilang gawin ay magpalakas,
dahil nangangamba siya na baka hindi sila makarating sa labas kapag sumunod sila sa ating bida na ganun ang kalagayan. Mungkahi ng babae na maghanap sila ng paraan para mabilis na makarecover sa kasila gagawa ng plano. Maya-maya lang nagulat sila matapos makita na napakarami pang mga demon rabbit ang sumugod sa kanila. Nagtanong si Zinyo na kung nagmula ang mga ito sa pagsabog. Naghanda lumaban sina Liu Wei at sinabi sa ating bida na kaya pa nila kahit napinsala sila. Ngumiti ang ating bida at sinabi sa tatlo na lagi ang mga itong nagsisilita ng tungkol sa buhat at kamatayan. May kinukuha ang ating bida sa kanyang damit at sinabi sa tatlo na andito siya at walang makakapanakit sa mga ito. Pero sinabi ni Liu Wei na kulang sila sa bilang laban sa mga ito. Mabilis na umatake ang mga demon rabbit patungo sa tatlo kaya napasabi na lang ang mga ito na bakit hindi na lang sila umatras. Kinuha ni Bai Yifan ang isang nagliliwanag na sunflower at sinabi sa tatlo na wag ang mga itong mag-alala at tumayo lang at huwag gagalaw. Matapos nakita ang ng mga halimaw ang nagliliwanag na bagay na hawak ng ating bida ay nasilaw ang mga ito. Maya-maya pa ay mas naglabas ng liwanag ang sunflower kaya tuluyan ng nasilaw ang mga demon rabbit at natalo dahil sa liwanag. Namangha na lang ang tatlo sa kanilang nasaksihan na pinamalas ng ating bida. Natuwa si Bai Yifan dahil natalo niya ang mga demon rabbit ng ganun lang kabilis gamit ang sunflower. Maya-maya pa ay mas naglabas ng liwanag ang sunflower kaya tuluyan ng nasilaw ang mga demon rabbit at natalo dahil sa liwanag. Namangha na lang ang tatlo sa kanilang nasaksihan na pinamalas ng ating bida. Natuwa si Bai Yifan dahil natalo niya ang mga demon rabbit ng ganun lang kabilis gamit ang sunflower. Lumapit ang tatlo sa ating bida at nilapitan ang nagliliwanag ng sunflower ng ating bida. Sinabi ni Liu Wei na talagang nakakamangha ang ating bida, sabay tanong na anong magic weapon ang hawak nito dahil ngayon lang siya nakakita ng ganito. Manghang-mangha si Zinyo matapos makilala na ang hawak ng ating bida ay ang Zantian dahil ang treasure na iyon ay matagal nang nawala noon pang ancient time. Mayabang na sinabi ng ating bida na noong bago sila pumasok sa Ancient Demon Cave ay sinabihan siya ni Zinyo na maghanda ng mga nagliliwanag na bagay kaya ganun ang ginawa niya. Ayon sa babae na napakalakas ng ating bida, ang mga demon ay takot sa liwanag, at ang liwanag na galing sa treasure ay talagang nakakasilaw, na para nitong araw na nagagawang sunugin ang puso, kaya walang magiging problema sa ating bida ang pumasok sa Demon Cave. Ibinigay ng ating bida ang Zantian treasure sa tatlo at inutusan na bumalik sa city para makarecover ang kanilang mga katawan na na-injury. Dagdag ni Bai Yifan na sasama ulit siya sa tatlo matapos ng kanyang pakay. At ang ordinaryong demon ay hindi masasaktan ang mga ito gamit ang Zantian treasure. Pinagpapawisan ng tatlo habang napapatanong sa ating bida na kung ibibigay lang nito sa kanila ang ganito kaalagang kayamanan. Tugon ng ating bida na wala lang iyon, dahil ang pinakamahalaga sa kanya ay ang pagkakaibigan at ang hindi magagawang pagtaksil ng mga ito kahit pa pagbantaan ang kanilang buhay. Napaiyak si Liu Wei sa sinabi ng ating bida dahil ayon sa kanya na hindi sila nagsisisi na sumama sa ating bida. Dagdag pa ni Kalbo na tama iyon, sabay sinabi na mag-iingat ang kanilang brother Fan. Umalis na ang ating bida habang sinasabi sa tatlo na papatayin niya ang mga bastardong gumawa ng ganang bagay sa kina Liu Wei at ipapaunawa niya sa mga bastardong iyon na walang sino man sa mundong ito ang magagawang makatakas sa kanya. Pahabol pa ng ating bida na kung sino ang tumutulong sa kaya ay babayadan niya ng kabutihan at kung sino man ang manakit sa kanya ay pagbabayaran niya. Balik sa kasalukuyan ay sinabi ng ating bida sa mga elders na ganun ang buong katotohanan. Tinanong ng matabang elder sina Liu Wei kung totoo ang mga pinagsasabi ni Bai Yifan. Lumuhad ang tatlo at sinabi ni Liu Wei na si Wang Teng at Gao Yang ang unang nanakit kay Bai Yifan kaya parusahan ng mga elder si Gao Yang at siya si Liu Wei ay isang saksi. Dagdag pa ni Kalbo na isa rin siyang saksi kaya sana ay naparusahan si Gao Yang. Ganun din ang sinabi ni Zinyo sa mga elders. Sinabi ni Bai Yifan sa takot na Gao Yang na sinabi nito sa mga elders na nakita nito na pinatay niya si Liu Wei gamit ang kanyang dalawang mata, pero ngayon ay nandito si Liu Wei sa kanilang harapan. Galit na galit ang matabang elder at sinabi kay Gao Yang na sino ito para hindi magsabi ng totoo. Lumuhad si Gao Yang at umamin sa kanyang pagkakamali, pero sinabi niya na hindi siya ang mastermind kundi ang inner disciple na si Wang. Hindi pa natatapos ni Gao Yang ang kanyang pag-amin kung sino ang mastermind ay bigla siyang inatake ng babaeng elder na mabilis niyang ikinamatay.
Mungkahi ng elder na nakagawa ng matinding krimen si Gao Yang kaya pinatay na niya ito. At dagdag pa na sana ay maging babala iyon sa lahat sa hinaharap. Sinabi ng babaeng elder sa ating bida na marahil may dahilan ito kung bakit nito nagawa ang ganung bagay pero hindi ibig sabihin na inusinti na ito. Napansin ng ating bida na parang may mali sa babaeng elder dahil naging marahas ito sa pagpatay kay Gao Yang nang aamin na ito kung sino ang mastermind. Salaysay pa ng babaeng elder na kahit may ebidensya ito sa nagawa ni Wang Teng pero dapat ang punishment hall ang nagparusa rito hindi ang kanyang mga kamay. Mungkahi pa ng elder na ayon sa kanyang opinyon ay kailangan ng ating bida na maparusahan sa pamamagitan ng pagharap sa wall ng 10 taon. Nag-apela sina Liu Wei at sinabing hindi sila pumapayag sa ganun at napakarahas ng mga ito sa ating bida. Sinabi ni Bai Yifan na napakagaling ng elder na magresolba ng case. Sabay tanong sa babaeng elder na ano kaya ang magiging hagol nito kapag nakapagbigay siya ng mga magic treasure. Nagtanong nagbabaeng elder na kung anong ibig sabihin ng ating bida. Inilabas ni Bai Yifan ang nagliliwanag na Zantian Sunflower at ipinakita sa lahat. Salaysay ng ating bida na natatandaan niya na ayon sa Ancient Hope na kapag nakapagdala ng treasure sa Holy Land ay mapapatawad ang kasalanan ng nagdala, sabay tanong kung totoo iyon. Dagdag pa ni Bai Yifan na ibibigay niya ang ancient precious medicine ang Zantian Sunflower. Gulat na gulat ang matabang elder at napatanong na lang ito na kung totoong may ganang kayamanan ang ating bida. Mungkahi ng babaeng elder na marahil mayroong ancient precious medicine, pero ang buhay ng tao napakamahalaga at iisa lang ang Zantian Sunflower na dala ng ating bida. Dahil sa narinig ng ating bida ay maangas nitong inilabas ang 10 Zantian Sunflower. Manghang-mangha ang dalawang elder dahil ang halaga ng ganung treasure ay hindi masusukat at hindi kapanipaniwala ang bagay na iyon. Matigas pa rin ang babaeng elder at sinabing ang buhay ng isang tao ay hindi isang pusta. Dahil doon ay naglabas ng 20 Zantian Sunflower si Bai Yifan para konsentihin ang babaeng elder. Mas nagulat pa ang mga elders dahil May 20th ang ating bida. Masayang inilabas ng ating bida ang 30 Zantian Sunflower, at sinabing kung hindi pa sapat ang 20 ay meron siyang 30 Zantian Sunflower at ibibigay niya iyon. Ayon sa mga elders na ang ganong kadaming Zantian Sunflower ay kaya nang makabili ng 20 cities. Nagtanong ang gulat na babaeng elder na kung saan nakuha ng ating bida ang ganon kadaming Zantian Sunflower. Sagot ng ating bida na aksidente lang niyang nakuha ang mga yun noon nagpunta siya ng talampas. Nagtanong ang matabang elder sa babaeng elder na kung ano na ang gagawin nila sa pagkakataong ito. Sinabi ng ating bida na hindi niya maisip na interesado ang mga elders sa Zantian Sunflower, dagdag pa na nakakaawa naman ang mga ito kapag ililibing kasama niya. Inilabas pa ni Bai Yifan ang lahat ng kayamanan na kanyang pag-aari at sinabing gusto sana niyang ibigay ang mga treasure sa contribution hall para ipalit ng contribution points pero sayang naman ang mga ito kaya isasama na lang niya sa kanyang libingan. Isasama niyang malibing sa kanyang kamatayan. Nagpanik na ang isang elder at ayon dito na napakabihira ng ancient Zantian Sunflower at napakarami pa nitong demonic items at kapag hinayaan lamang nila na sirain ni Bai Yifan ang kayamanang iyon ay malaking kawalan iyon sa 5 Elements Holy Land. Kaya kailangan nilang humanap ng paraan para pahintuan si Bai Yifan. Ayon sa isang elder na maganda ang nagawa ni Bai Yifan na makahanap ng 30 Zantian Sunflower para sa Holy Land. Sinabi pa ng isang elder na sa naganap na laban sa Fire Cloud Demon Marquis ay namatay lahat ng disciple ng ibang Holy Land at tanging 5 Elements Holy Land lang ang nakaligtas at nakakuha pa ng napakaraming Soul Stone sa tulong ni Bai Yifan. Dagdag pa ng elder na may 3 great achievement si Bai Yifan sa 5 Elements Holy Land, kaya napakaswerte nito. Sabay tanong na kung hindi masasaktan ang 120,000 outer disciple kapag pinarusahan nila si Bai Yifan. Sa opinyon ng isang elder na dapat parusahan si Bai Yifan at dapat ding bigyan ng reward. Sabi ng matabang elder na dapat lang kay Wang Teng ang mamatay. Mungkahi ng matabang elder na kapag pinarusahan nila si Bai Yifan at kinuha ang mga kayamanan ay malalaman iyon ng ibang Holy Land. Hindi na alam ng matabang elder ang gagawin kaya nagtanong na siya sa babaeng elder na ano sa palagay nito ang dapat gawin. Tugon ng babaeng elder na bakit pa siya tatanungin kung sa mga isip ng ibang elder ay buo na ang pasya.
Sinabi ng matabang elder na nakahanap si Bai Yifan ng 10 ancient medicine herb para sa 5 elements Holy Land at Zantian Sunflower. Tungkol naman sa Ancient Demon Cave ay nakaligtas ang mga taga 5 elements Holy Land dahil sa impormasyon ni Bai Yifan at isa pa iyong malaking achievement. Mungkahi pa ng elder sa ating bida na bibigyan niya ito ng 3 True Element Skills and 50,000 Spirit Stone. Natuwa sina Liu sa likuran dahil sa sinabi ng elder. Nagpasalamat ang ating bida pero nagmungkahi siya ng kahilingan sa mga elders, kaya nagtanong ang elder kung ano iyon. Di naman nagustuhan ng babaeng elder at sinabing inaasahan na niya iyon, ang tao ay napakagawaman. Ayon pa sa elder na natatakot siya sa hinaharap na baka tularan ng ating bida na magdadala ng treasure para pumatay ng ibang tao. Humiling ang ating bida na gusto niyang harapin ang wall at haunted cliff sa loob ng 3 buwan. Dahil sa sinabi ni Bai Yifan ay gulat na gulat ang lahat dahil hindi nila inaasahan na ganun ang hiling ni Bai Yifan. Sobrang nag-alala si Zinyo sa ating bida at ayon dito na ang Ghost Cliffs ay kulungan ng mga criminals. Tugon ng ating bida na alam niya iyon, pero tama ang elder na hindi siya kumilos ng naaayon sa batas kaya kailangan niyang pagbayaran iyon. Dagdag pa ng ating bida na parurusahan niya ang kanyang sarili sa loob ng 3 buwan para humingi ng tawad sa Holy Land. Pinagpawisan ng matabang elder at ayon dito na itinatama ng ating bida ang pagkakamali nito at bukas ang isipan, ayon pa sa isang elder na magiging magaling na tao si Bai Yifan sa hinaharap. Sumagot ang babaeng elder habang nanginginig. Sa isang banda naiisip ni Bai Yifan na hindi niya pinagsisisihang ang pagkakamali dahil papatayin pera niya si Wang Teng kahit na ilang libong bises pa. Dahil ang isang dahilan kung bakit niya gustong makulong ng 3 buwan ay dahil ang Holy Land ay puno ng halo-halong isda at dragon, at alam na ng lahat na marami siyang extraordinary na treasure kaya tatargetin siya ng ibang tao. Sa gilid ay nagtanong ang isang kawal sa kasama nito na kung gaano naman kaya karami ang kayamanan na mayroon si Bai Yifan. Sa isip ng ating bida na ay 3 dahilan siya kung bakit gusto niyang makulong ng 3 buwan. Ang una ay para makilala ng matataas ang katungkulan sa Holy Land. Pangalawa, ang lokasyon ng Ghost Cliffs ay malayo kaya makakapag-cultivate siya doon ng maayos at hindi siya maiisturbo ng kahit sino. Pangatlo, ay palihim niyang iimbestigahan ang lalaking nakatalukbong na traidor ng 5 Elements Holy Land. Mungkahi ng babaeng elder na dahil maunawain si Bai Yifan ay susundin niya ang hiling nito na makulong sa Ghost Cliff sa loob ng 3 buwan. Kaya nilapitan na si Bai Yifan ng mga kawal at inakit na paalis. Nais pa sanang pigilan ni Liu Wei ang ating bida. Pero sinabi ni Bai Yifan na wag itong mag-alala dahil makakapag-cultivate naman siya sa tahimik na lugar, kaya mas tataas ang cultivation niya. Sabay inutusan ang 3 na huwag magpapabe sa cultivation ng mga ito. Tugon ni Liu Wei na wag itong mag-alala dahil magsusumikap sila, at dagdag pa nito na mag-iingat ang ating bida. Sa isang umaga may sumigaw sa loob ng tahanan at nagtanong kung bakit 3 buwan lang na pagkakulong sa Ghost Cliffs. Ito pala ay si Wang Meng na galit na sinigawan ng kanyang guro at sinabing kung nalilito ito, dahil pinutol ni Bai Yifan ang ulo ng kanyang kapatid sa harap ng maraming tao. Isa iyong kasalanan sa Holy Land kaya bakit maliit na parusa lamang ang iginawad dito. Akala pa niya na patay na si Bai Yifan kaya bakit iyon nangyari. Ang master pala nito ay ang babaeng elder, tanong ng elder na kung sino naman ang makakaisip na ang batang si Bai Yifan ang napakaraming paglalakbay at madaming nagawang achievement para sa Holy Land. Dagdag pa ng elder na kung hindi niya agad napatahimik si Gao Yang ay malamang nawala na si Wang Meng sa lugar na ito. Galit na galit si Wang Meng habang sinasabi na bakit napakaswerte ng bastardong si Bai Yifan. Paalala ng elder na mag-ingat ito sa mga kilos nito sa susunod dahil wala nang makakapagligtas pa dito. Wala nang nagawa si Wang Meng kundi sumunod na lang. Habang nasa isang tabi ay galit parent si Wang Meng at nagbabanta na ang kanilang buong Wang family ay lalabanan si Bai Yifan hanggang kamatayan. Isang buwan ang nakalipas sa labas ng Ghost Cliff sa ibaba ng bundok ay nagtungo ang 3 para bisitahin si Bai Yifan. Nakatingin ang 3 sa tuktok at sinabi ni Kalbo na nasa itaas ang ating bida, habang si Liu Wei naman ay nag-iisip na kung ano na ang ginagawa ng ating bida dahil nakakatakot sa lugar na iyon. Nakausap si Zinyo sa mga bantay na kung pwede silang pumasok para magdala ng pagkain at nangakong lalabas din sila agad.
Sinabi ng mga bantay na hindi pwede dahil kapag may nangyaring masama ay sila ang mananagot, kaya pinalayas sila ng galit ng bantay. Nalungkot ang dalawa dahil hindi sila pinapasok, sinabi ni Kalbo na bumalik na lang sila. Naisip ni Liu Wei na kung kinakaya pa ni Bai Yifan sa nakalipas na isang buwan. Nag-aalala si Zinyu dahil ang Ghost Cliffs ay napakainit sa umaga at napakalamig naman sa gabi, nababalutan ng ice at snow ang paligid. Dagdag pa ni Liu Wei na sa loob ng Ghost Cliffs ay kulang sa resources at nagugutom ang mga bilanggo sa loob, naisip niya na sa sobrang gutom ng ating bida ay payat na ito at natatakam na sa isang multo. Kaya nag-iyakan ang tatlo at pinanggako na paglabas ni Bai Yifan ay ipaghahanda nila ito ng maraming pagkain. Pero sa isang banda sa Earth ay hayahay lang na nanunood si Bai Yifan habang kumakain. Sa sobrang kabusugan ni Bai Yifan sa pagkain ng popcorn ay lumaki na ang tiyan niya, kaya napasabi na lang siya na kapag nag-enjoy siya sa pagkain ay magiging Liu Wei number 2 na siya sa sobrang taba. Habang papaalis ang tatlo ay may nagmamasid sa kanila mula sa likuran. Ito pala ay si Jiang Ling habang napapatanong kung ano ang ginagawa ni Bai Yifan sa ganitong lugar. Makalipas 2 buwan araw ng paglaya ng ating bida, may isang lalaki na nagpapaalala sa kausap nito na paglabas nito ay ayusin na ang sarili at maging mabuti sa kapwa. Dagdag pa nito na huwag na silang magkikita pang mula. Sa labas ay nakaabang ang tatlo para salubungin ang ating bida. Sinabi ni Liu Wei na nakikita na niya si Bai Yifan. Nang makita na nila sa malapitan ng ating bida ay sobra silang namangha dahil tumambad sa kanila ang magandang katawan ng taga-recap, isti ng ating bida at mukhang mas lumakas pa ito. Nakangiting tanong ng ating bida na kung bakit hindi siya nakilala ng mga ito. Sa loob ng tahanan ni Bai Yifan ay nag-inam ang apat para ipagdiwang ang paglaya ng ating bida. Sinabi ni Kalbo na akala nila na walang pagkain at matutulugan ang ating bida pero hindi nila inasahan na mas nag-improve pa ito. Sinabi ni Zinyo na Liu Wei ay nagpersigi sa pagpapalakas at sinabi nito na paglabas ni Bai Yifan ay ipapakita nito ang tagumpay nito sa pagpapalakas. Pero hindi nila inasahan na mas nag-improve pala ang ating bida sa pag-cultivate. Mungkahi ni Liu Wei na bakit hindi maging Daoist couple sina Zinyo at Kalbo para makapag-breakthrough ng mabilis. Nagtanong ang ating bida na ano ang bagay na iyon. Paliwanag ni Kalbo nang magsimula silang magsanay ay nag-focus lang sila sa wealth, partner, dharma, and land. Ang meaning ng salitang partner ay pag-improve ng cultivation. Ang dalawang tao magsesenay ng magkasama, ang isa na mababa ang cultivation ay makakakuha ng skill sa pamamagitan nito, at isa itong mahalagang bonus sa mabilis na cultivation. May sasabihin pa sana si Liu Wei pero sinupalpalan siya ni Zinyu ng pagkain para manahimik ito. Natuwa ang ating bida matapos marinig ang tungkol sa Daoist, na pagkanto pa na talagang magandang paraan iyon para mabilis na pag-improve ng cultivation. Mungkahi ng babae habang namumula ang mukha na hindi na sa lakas ng ating bida at bilis ng cultivation ay hindi na nito kailangan pa ang imposible na paraan para lumakas. Mungkahi pa niya na mas mabuti kung sasali na lang ito sa paligsahan sa Holy Land sa susunod na buwan. Nagtanong ang ating bida na kung outer sect competition. Paliwanag ni Kalbo na isa iyong taunang paligsahan para bigyan ng reward ang mga outer disciple. Sinasabi dito na napakahalaga ng reward dahil ang mga outer disciple ay nakakapag-breakthrough sa profound realm habang nasa laban. Natuwa ang ating bida at inaya ang lahat na sumali sila. Pero bago ang lahat ay may mahalaga muna siyang gagawin. Nagtungo ang ating bida sa contribution hall para mag-submit ng mga treasure. Pumasok si Bai Yifan sa pinto at sinabi na naparito siya para mag-submit ng mga items na nakuha niya mula sa Ancient Demon Cave. Sinabi ng wala sa mood na elder na ay patong na lang ng ating bida sa lamesa. Habang napapatong sa isang ang elder na isa na naman itong ordinaryong outer disciple at ano naman kayang item ang nais nitong ibigay. Napakamot sa ulo si Bai Yifan at sinabi na kakaunti lang naman ang isasubmit niya at hindi niya alam kung gaano kadaming contribution points ang makukuha niya. Sinabi ng dismayadong elder na ibaba na lang nito, habang iniisip na ano naman ang aasahan niya para sa isang outer disciple. Natulala bigla ang elder matapos ibigay ni Bai Yifan ang 800 yakshahor na kanyang napatay. Nanlaki ang mata ng elder matapos marinig na 800 lahat ang sungay ng yaksha. Inilabas pa ng ating bida ang 1,000 bote ng spirit beast milk.
Kulang na lang ay lumuwa ang mata ng Elder matapos ilabas ni Bai Yifan ang 10,000 Demon Bear skins. Gulat na gulat ang Elder habang sinasabi na kung iyon ang sinabi ng ating bida na kakaunti lang, dahil sobrang dami noon. Nakangiting tanong ng ating bida na gaano kadaming contribution points ang makukuha niya mula sa mga ibinigay niya. Sa ngayon ay ito pa lamang ang latest chapter ng manhwa na ito. Pag nagkaroon ng bagong release na chapter ay gawan ko agad ng recap para sa inyo. Laking gulat at pagtataka ng Elder sa kanyang nasaksihan na kulang na lang ay lumuwa ang mata, habang iniisip na kung saang lupalop nakuha ng isang outer disciple ang ganon kadaming treasure. Samantalang ang ibang outer disciple ay isang treasure lang ang binibigay, pero ang ating bida ay daang-daang libong bises na mas marami ang dinala. Kinamusta ni Bai Yifan ang wala sa ulirat na Elder dahil sa hindi kapanipaniwalang nasaksihan. Maya-maya pa ay biglang kumuha ng calculator ang Elder at ngumiti ng napakalaki sabay sabi sa ating bida na kukwentahin nila ng maayos ang contribution points nito. Matapos ng mahabang kwentahan ay sumigaw ang Elder at sinabing 240,000 contribution points lahat ang halaga ng mga treasure ng ating bida. Gulat na gulat ang ibang outer disciples na nasa likuran dahil di sila makapaniwala sa laki ng contribution points ng ating bida. Napatanong na lang ang isa na kung kaya ba talaga ng isang outer disciple na makakuha ng ganong kalaking contribution points. Nagpasalamat si Bai Yifan sa Elder at tumalikod para umalis, habang papaalis ay iniisip niya na sa totoo lang, marami na siya noon, kapag inilabas niya ang kanyang mga kayamanan ay natatakot siya na baka magsanhi pa iyon ng gulo at makuha ang atensyon ng mga nakatataas sa Holy Land, kaya maghihintay na lang siya at titingnan kung ano ang mangyayari. Naisip pa ng ating bida na halos na master na niya ang Giant Spirit Fist, at oras na para humanap ng mas advanced na teknik para sanayin. Naisip pa ni Bai Yifan na kailangan na niyang palitan ang kanyang sandata, high-level weapon ang kailangan niya sa ngaon, kaya kailangan niya ng oras para magpunta sa Martial Arts Pavilion para magkumuha ng teknik. Habang papalabas si Bai Yifan ay may hamarang sa kanya at pinahinto ang ating bida. Ito pala ay si Jiang Ling at sinabi sa ating bida na may nais siyang sabihin dito kaya humanap sila ng tahimik na lugar para makapag-usap ng maayos. Sumangayon si Bai Yifan at sinabi sa dalaga na sumunod sa kanya. Sa isang banda ay nakaupo si Jiang Ling sa loob ng tahanan ng ating bida. Habang nasa mesa ay napapasabi na lang ang dalaga na unang bisis niyang pumasok sa tahanan ng isang outer disciple. At hindi niya inaasahan na napakasagana ng spiritual energy sa loob ng tahanan ng ating bida na mas higit pa sa kanyang tirahan. Paliwanag naman ni Bai Yifan na nagdagdag lang siya ng mga herbs sa loob ng kanyang silid para mapalakas ang spiritual energy. Sabay mungkahi na kapag aalis na ang dalaga ay maaari itong magdala ng mga herbs na iyon, at humingi ng tawad si Bai Yifan dahil pinag-ante niya ito, sabay bigay ng tea sa dalaga. Matapos tanggapin ni Jiang Ling ang tea ay namangha ito dahil sa napakabanggang amoy ng tea. Matapos niya itong malasahan ay bigla siyang namangha dahil sa napakasarap na lasa ng tea, kaya nagtanong siya sa ating bida na kung ano yun dahil wala pa siyang natikman na ganung bahay sa buong buhay niya. Paliwanag ni Bai Yifan na iyon ang tinatawag na milk tea, isa lang iyong ordinaryong tea na hinaluan ng spirit beast milk. Sabay tanong na kung nagustuhan iyon ng dalaga ay ipinangako ni Bai Yifan na igagawa niya ito sa susunod. Habang naiisip ng ating bida na walang babae ang hindi magugustuhan ng milk tea. Maya-maya pa ay sinabi na ni Jiang Ling ang kanyang pakay kung bakit niya gustong makita si Bai Yifan, dahil plano niyang ibigay kay Bai Yifan ang mga bagay na iyon. Di inasahan ni Bai Yifan ang madaming regalo na ibibigay sa kanya, hinawakan ng ating bida ang isang magandang espada, at salaysay ni Jiang Ling na iyon ang pseudo-spirit flying sword na nagngangalang Chun-Li. Sa pamamagitan ng soul power ay kaya nitong pumutol ng ulo ng isang tao mula sa ilang hakbang na distansya. Natuwa naman ang ating bida espadang kanyang natanggap. Iniabot pa ng dalaga ang isang aklat ng martial arts technique na tinatawag na Genjin Sword Technique, na kinuha pa niya mismo sa Inner Sect Martial Arts Pavilion para sa ating bida. Na ang basic sword technique na iyon ay maaaring sanayin ng nasa profound realm. Tugon ng ating bida sa dalaga na napakamaalalahin nito dahil nag-abala pa itong kumuha ng martial arts technique para sa kanya. Ibinigay pa ng dalaga ang isang golden needle grass,
ang isang magical medicine na makakatulong kay Bai Yifan sa pagsasanay ng Genjin Sword Technique. At ang dalawang natitirang items ay ang Divine Devouring Peel at ang Forgot Dust Peel na makakatulong sa ating bida na makarating ng Divine Realm, kaya laking tuwa ni Bai Yifan matapos marinig ang pahayag na iyon. Paalala ng dalaga na kapag ginamit na ng ating bida ang Divine Devouring Peel ay makakarating na ito sa Divine Realm. Ang pinakamabilis ay 1 taon at ang pinakamatagal na ang 3 taon at 100% ang probabilidad na makakamit iyon. Laking pagkamangha ni Bai Yifan sa mga nalaman. Dagdag pa ni Jiang Ling na makakatulong ang peel para mailabas ang potential soul ng isang tao at puwersahang buksan ang pintuan sa magic power. Pero kapag nakarating na ang Divine Realm gamit ang Divine Devouring Peel ay ang hinaharap ng pag-unlad ay mabablock. Mahihirapan ng makapag-breakthrough sa ika-3 level ng Divine Realm ang nag-consume nito. Maliban kung may himala, nagtanong ang ating bida na kung ano naman ang tungkol sa Forgot Dust Peel. Paliwanag ng dalaga na iyon ang pinakamagandang reward sa paglalakbay sa loob ng Demon Cave. Salaysay pa ng dalaga na hindi nito mapapabilis ang pag-breakthrough ng ating bida sa Divine Realm pero mabibigyan naman nito ang ating bida ng solid na foundation. Matapos marinig ay nagtanong ang ating bida sa dalaga na kung nais nitong ibigay ang lahat ng iyon sa kanya. Sumangayon ang dalaga at sinabing noon pa sana niya ibibigay iyon kay Bai Yifan noon pa sanang kakalabas ni Bai Yifan ng Ghost Cliffs pero may mission na ibinigay sa kanya ang kanyang master kaya naantala. Dagdag pa ng dalaga na iniligtas ni Bai Yifan ang napakaraming buhay ng mga taga 5 Elements Holy Land kaya hindi ito mapaparusahan bagkus ay mabibigyan ng gantimpala. Mangiyak-ngiyak na sinabi ng ating bida na napakabait sa kanya ng dalaga. Nailang naman si Jiang Ling at sinabing bakit siya titigan ng ganon ng ating bida. Maya-maya pa ay binalaan ni Jiang Ling at ating bida na napakahirap makapag-breakthrough ng isang yellow level talent patungo sa Divine Realm. Ang isang tao na may yellow grade ay makakapagsilbi lamang bilang labor disciple at mapopromote sa inner disciple na hindi pa nangyari sa buong history ng 5 Elements Holy Land. Hinamon ni Bai Yifan ang dalaga ng isang pastahan, Tongan naman ng dalaga na kung anong klaseng pastahan. Mungkahi ni Bai Yifan na kaya niyang makapag-breakthrough sa Divine Realm na hindi umaasa sa Divine Devouring Peel. Kapag nakapag-breakthrough siya sa Divine Realm sa loob ng kalahating taon ay papayag si Jiang Ling na maging kanyang Daoist partner. Laking pagkagulat ng dalaga na may kasamang pamumula at napatanong na kung gusto siyang maging Daoist partner ng ating bida. Tanong ni Bai Yifan na kung hindi ba totoo na kapag naging Daoist couple ay makakapag-cultivate ng mabilis o ayaw lang ng dalaga na maging Daoist partner sila. Tanong ni Jiang Ling na kung alam ba ni Bai Yifan ang tungkol sa pagiging Daoist couple. Tugon ni Bai Yifan na siyempre alam niya, magko-cultivate sila ng magkasama at lumakas ng magkasabay. Dagdag pa ng ating bida na ang kakayahan ng senior sister Jiang Ling ay kamangha-mangha kaya gusto pa niya matuto ng mas marami. Tanong ng dalaga na paano naman kapag natalo si Bai Yifan. Tugon ni Bai Yifan na kapag siya ang natalo ay kawan siya ng dalaga. Pahayag ng dalaga na napaka-talino ni Bai Yifan dahil pabor dito manalo man o matalo. Pero tinatanggap pa rin niya ang kanilang pastahan. Mamula-mula ang mukha ng ating bida matapos marinig na pumayag ang dalaga. Habang nakatingin sa ating bida ay naiisip ni Jiang Ling na marami nang napagdaanan ang ating bida, pero napakahirap makarating ang isang yellow level patungo sa Divine Realm, pero dahil sa pagiging mabuti ni Bai Yifan ay bibigyan niya ito ng kaunting pag-asa para ma-motivate. Sa isang banda masaya pa rin si Bai Yifan sa nangyari. Habang papaalis ang dalaga at sinabi nito sa ating bida na sa susunod na buwan ay magkakaroon ng martial arts competition para sa mga outer disciples. Kaya paalala nito na magsanay ng mabuti si Bai Yifan para makapasok sa top 10. Dagdag pa nito na ang reward ng competition ay napakaganda lalo na sa top 3. Natawa na lang sa isip ang ating bida dahil ano ang silbi ng pagiging top 10, at naisip na ipapakita niya sa dalaga pag siya ang nanalo sa competition. Hinawakan ni Bai Yifan ang martial arts book para tingnan kung ano ang teknik na binigay sa kanya ng dalaga. Nagulat ang ating bida matapos makita na isa iyong secret sword technique manual. Isang iyong ordinary at pure sword daw, nakatun lamang sa flying sword na kayang hatiin ang kalaban, na walang ginagamit na elemental power. Naisip pa ni Bai Yifan na ang sword technique na iyon ay combination ng mga elemento ng gold,
wood, water, fire, earth, wind, thunder, light, darkness at poison. Matapos makita ay napaisip na lang siya na mahirap sabihin kung sino ang mas malakas sa dalawa. Napagtanto ni Bai Yifan na kapag gusto mong sanayin ang Genjin Sword Arts ay kailangan mo munang i-cultivate ang sword embryo sa iyong katawan. Ang Jingjin Chi ay nakapaloob sa Golden Needle Grass na kayang pabilisin ang cultivation ng sword embryo. Matapos hawakan ang Golden Needle Grass ay napatanong na lang siya sa kanyang isip na kung iyon ang Golden Needle Grass, na puno ng golden grains at matutulis na bagay sa dulo. Napagtano ng ating bida na isa lang naman iyong trigo. Nagtungo agad si Bai Yifan sa Earth para kumuha ng kanyang kailangan. Pumunta si Bai Yifan sa isang tindahan at nagtanong sa tindero kung may tinda itong trigo. Nagalit pa ang tindero at sinabing sa panahon nila ay rice na ang gamit kaya bakit sila magbininta ng trigo. Ayon pa sa tindero na ang mga kabataan ay hindi tinuruan ng kanilang mga magulang ng mga bagay-bagay. Kaya inutusan nito ang ating bida na umuwi ng bahay at maglaro. Matapos noon ay tumingin si Bai Yifan sa kanyang cellphone at naisip na iyon na lang ang kanyang maaasahan. Sa isang banda, kalahating buwan ang nakalipas, nagtungo ang mga kaibigan ni Bai Yifan sa kanyang bakuran sabay tanong na ano ang ginagawa ng ating bida dahil hindi ito nalabas ng bakuran sa loob ng 10 araw. Masaya namang binati ng ating bida ang kanyang mga kaibigan habang may hawak na Golden Needle Grass. Tanong ni Liu Wei sa ating bida na sa ilang araw na nakalipas ay kung naisipan ba nito na maging magsasakal na lang. Fangan ng ating bida na anong pinagsasabi nitong magsasakal, sabay utos na buksan ang mata nito at tingnan ang kanyang hawak. Nagulat na lang sila matapos makita na ang buong bakuran ni Bai Yifan ay puno ng Golden Needle Grass. Salaysay ni Kalbo na ang Golden Needle Grass ay napakamahal na kayamanan at kahit ang mga elders ay nahihirapang makakuha ng kahit 10 nito, sabay tanong kung paano si Bai Yifan nakapagpatubo ng mga ito. Manghang-mangha na naman si Liu Wei sa kanyang kaibigan. Mungkahi ni Bai Yifan kay Liu Wei na matagal na din matapos nilang subukan ang resulta ng pagsisinay ni Liu Wei, kaya inutos ni Bai Yifan na suntukin siya nito. Paliwanag ni Shinyo na baka nakalimutan ni Bai Yifan na si Liu Wei ay nagtataglay ng Taotai bloodline. Mula nang nasa Ghost Cliff si Bai Yifan ay nagsanay ng matindi si Liu Wei at kumain ng madami. At walang sino man sa Profound Realm sa ngayon ang may laban kay Liu Wei, kaya binabalaan niya ang ating bida na mag-ingat ito. Kumpiyansang sinabi ng ating bida na huwag magsalita ng mga basura, suntukin na lamang siya. Pinatabi ni Liu Wei ang dalawa dahil inutos ni Bai Yifan iyon, sumangayon na lang ang dalawa. Pahayag ni Liu Wei na huwag siyang maliitin ng ating bida. Nagpalabas ng malakas na enerhiya si Taba at ginamit ang kanyang Taotai Giant Spirit Method. Lumaki ng gusto si Liu Wei at inatake ang ating bida habang sinasabi na mag-ingat ito sa atake niya. Walang kahirap-hirap na sinangga ni Bai Yifan ang atake ni Liu Wei gamit lang ang isang kamay habang nagtatanong kung nagugutom ba si Liu Wei. Laking pagtataka ni Taba dahil nasangga ng walang kahirap-hirap ang kanyang atake. Mayabang na tinanong ni Bai Yifan na hindi sapat ang lakas ni Liu Wei sabay tanong kung hindi pa ba ito kumakain ngayong araw. Alay lang ng ating bida ang kanyang paa ay tumilapo na agad palayo si Taba. Namangha ang dalawa matapos makita ang isang bagay sa katawan ni Bai Yifan na naglalabas ng malakas na enerhiya, sabay napatanong na lang sa kanilang mga isip na kung ang nakikita nila ay ang sword embryo. Habang nakaupo sa lupa ay sinabi ni Liu Wei na nakondensed na ni Bai Yifan ang sword embryo kaya andaya nito. Naghanda ng pag-atake si Bai Yifan at sinabi hindi pa siya tapos kaya subukan naman nito ang kanyang gagawin. Sa sobrang takot ni Liu Wei ay napatakip na lang ito ng mukha at inamin ang kanyang pagkatalo kaya sumuko na ito. Pagtingin niya sa kanyang likuran ay nakita niya ang mga butas na likha ng atake ng ating bida. Napaisip na mabubutas ang kayang katawan kung tinamaan siya noon. Napatira pa na lang si Liu Wei at inamin na talo na siya. At sinabing napaka-abnormal ng bilis ng paglakas ni Bai Yifan. Sinabi ni Bai Yifan na wag na siya nitong purihin dahil baka madala lang siya sa mga papuri nito. Masayang naiisip ni Bai Yifan na ang magic ng sword embryo ay may kakayahan na i-transform ang chi at blood patungo sa Genjin sword chi, napakadali na lang sa kanya makapag-perform ng sword technique. Naisip pa niya na kapag nalaman iyon ng kanyang senior sister Jiang Ling ay panigurado na magugulat ito.
Agad siyang lumakad at pumitas ng golden needle grass para i-refine at palakasin ang sword embryo. Sa isang banda humiling si Taba na sana wag na silang isali sa nais nito. Makalipas ang isang buwan sa araw ng competition ng mga taga-outer sect. Nang tipon ang lahat sa paggaganapan ng paligsahan. Maya-maya ay dumating ang ating bida kaya pinag-usapan siya ng ibang mga taga-outer sect. Ayon sa isang outer disciple na pinatay ng ating bida si Wang Teng sa daan ng Obsidian City, pero nasentensyahan lamang ito ng 3 buwan na pagkakakulong. Salaysay pa ng isa na nakakuha si Bai Yifan ng Ancient Treasure Medicine at ibulgar ang tungkol sa Firecloud Demon Marquis para magkaroon ng ganong kalaking achievement, pero hindi pa rin yun sapat para patawarin. Napabuntong hininga na lang si Bai Yifan dahil siya ang topic sa mga usapan ng mga taga-outer sect. Maya-maya pa ay may tumawag sa ating bida. Ito ay si Xi Yuanbai ang ikalima sa pinakamalakas na nasa peak ng Profound Realm at may hawak na malaking pulang espada sa likod. Ayon dito na sana ay nasa mabuting kalagayan lang ang ating bida. Pangungutya nito na sa lakas na mayroon ng ating bida ay hindi ito makakapasok kahit nasa top 20. Sagot ng ating bida na kung nagpapatawa ito, sa sinabi nitong top 20. Ayon kay Xi Yuanbai na nakita nila ang performance ni Bai Yifan noong trail sa Ancient Demon Pet kaya wag daw maging moody ang ating bida. Tugon ng ating bida na kung minamaliit ba siya nito. Maya-maya pa ay may dumating pang isang siraulo at sinabihan si Xi Yuanbai na masyado nitong pinupuri ang ating bida. Dahil ayon sa lalaki na sa lakas na mayroon si Bai Yifan ay mahihirapan pa itong makaabot ng top 30, hindi top 20. Sinabi pa ng lalaking mayabang nakakadating pa lang ni Bai Yifan sa Profound Realm kaya wag na itong mangarap na makakapasok sa top 30 o top 20. Nakilala ng ibang outer disciples na si Zhou Rui ang pang-7 at si Wu Min ang ika-5. Mungkahi ni Xi Yuanbai sa dalawa na wag ang mga ito magsalita ng ganun dahil kung hindi nakulong si Bai Yifan sa Ghost Cliff sa loob ng 3 buwan ay siguradong makakapasok si Bai Yifan sa top 20. Nagsalita ang babae na kung sa tingin ni Xi Yuanbai na hindi nila alam, dahil kaya lang naman kinakampihan ni Xi Yuanbai si Bai Yifan ay dahil gusto nito ang Forgot Dust Pill na hawak ni Bai Yifan. Ayon sa dalawa na may masamang balak sa ating bida na kapag nakuha nila iyon sa mga kamay ni Bai Yifan ay sila na sana Profound Realm ay maaaring mag-breakthrough sa Divine Realm, ayon pa sa lalaki na nakakaawa na napunta lang iyon sa kamay ng isang basurang yellow level. May dinukot sa damit ang ating bida sabay tanong ka Zhou Rui na kung ang bagay na iyon ang sinasabi nito, sabay inilabas ni Bai Yifan ang Forgot Dust Pill. Pang-asar ng ating bida na wala nang mahalaga sa kanya kundi ang kanyang anak, kaya pag lumuhad ito sa kanyang harapan at nagbaw sa kanya ng 10 beses at kapag tinawag siya nitong ama ng 10 beses ay ibibigay niya damito ang Forgot Dust Pill. Galit na galit si Zhou Rui sa ating bida sabay tanong na kung hinahanap na ni Bai Yifan ang kanyang kamatayan. Pinakalma ng babae si Zhou Rui dahil sinusubukan lanang nito na galitin siya at kapag may ginawa ito at nadamay ang mga manunood ay madi-disqualified ito sa competition. Sagot ni Zhou Rui na malamang alam niya iyon, habang masama ang tingin sa ating bida. Dinuro ni Zhou Rui ang ating bida at nagbanta na kapag nakita niya ang ating bida sa martial arts arena ay bubugbugan niya ito hanggang sa kahit ang ina ng ating bida ay hindi siya makilala. Tugon ng ating bida na hindi na siya makapaghintay na ang gaya niyang yellow level ay talunin ng tulad nitong nasa top 10. Dagdag pa ng ating bida na hindi na makapaghintay ang lahat na mapanood iyon. Walang magawa si Zhou Rui kundi magngit-ngit na lang sa galit. Mungkahi ng babae na sa pagiging arrogant ng ating bida ay mamamatay ito. At sabay sabing dalahin na lang ni Bai Yifan ang kanyang pagiging arrogant sa loob ng ring. Habang paalis sinabihan niya ang dalawa na kung nais ng mga ito na kalabanan siya ay nakahanda siyang harapin ang mga ito kahit anong oras. Habang nakamasid ang dalawa sa taas ng puno ay sinabi ng dalaga na arrogant si Bai Yifan dahil hindi man lang ito natatakot sa mga top ng Profound Realm. Sinang-ayunan naman ni Jiang Ling at sinabing talagang arrogant, pero gusto niya ng ganon. Inasar ng dalaga si Jiang Ling na kung nagugustuhan nito ang ating bida at kung sigurado ba ito na hindi ito nababaliw kay Bai Yifan. Namula naman si Jiang Ling at sinabing hindi naman ganon ang ibig sabihin niya na, gusto niya ang ating bida. Sagot ng dalaga na bakit ito namumula kung hindi nito gusto. Maya-maya pa ay may lalaking elder na lumitaw sa kanilang itaas,
At nagpakilala ito na siya ang elder na namumuno sa Outer Sect Martial Arts Competition. Paliwanag nito na ang magaganap na Outer Sect Competition ay para pamuli mga may talento. Paliwanag ng elder na ang format ng competition ay melee system. Ang 8,000 Outer Disciple ay hahatiin sa 4 na group para maglaban-laban sa platform. At kung sino man ang ma-knockout sa platform ay siguradong tumble na agad. Hanggang sa maging 20 na lang ang matira at pag nangyari ang mga natitirang kalahok ay maglalaban 1 versus 1. At karagdagan makakaranas ang mga kalahok ng life and death battle para palakasin ang spiritual at alisin ang takot at maging daan sa pagbabukas patungong Divine Realm. At sa tournament maaaring patayin ang kalaban maliban kung susuko ito. Sinabi na din ng elder ang reward ng top 10 ng tournament, para sa first place, ang pseudo-spiritual weapon water ang fire robe. Second place, pseudo-spirit level body technique, blood rush. Sa third place ang pseudo-spiritual potion, the violet sun peel. Sa isang banda habang nakikinig ay naiisip ni Bai Yifan na ang mga rewards ay hindi na rin masama. Matapos ng paliwanag ng elder ay sinimulan na ang tournament at ang mga nasa enlightenment realm at profound realm at pinapasok na ng martial arts stage para maglaban-laban. Inatake agad ng isang disciple ang ating bida ng falling leaf palm dahil matagal niyang inintay na makaharap ang ating bida. Pero hindi pumayag ang ating bida kaya binigwasan niya ng sipa ang disciple, bagsak agad ang kalaban ni Bai Yifan na halatang nadismaya ang ating bida. Habang ang iba ay naglalaban sa kanyang likuran. Sinabi ng ibang disciples na atakihin nila ng sabay-sabay si Bai Yifan. Napalibutan ng mga outer disciples si Bai Yifan at sinabi ng isa na mas mabuti pang sumuko na lang sa laban si Bai Yifan kaysa mamatay ito. Ayon sa isa na walang silbing kausapin pa si Bai Yifan, kaya bugbugin na lang nila at sipin palabas ng stage. Sinabihan ng ating bida ang mga outer disciples na gumawa en pagkakamali ang mga ito habang nagkakamo ng tainga. Sa isang atake lang ay nagsitilapon ang mga outer disciples na nakapalibot sa kanya at walang kahirap-hirap na pinabagsak ang mga ito. Nagsigawan ang mga outer disciples at namang dahil sa isang atake lang ay halos pinabagsak na niya ang karamihan sa mga kalahok. Sabi pa ng isang disciple na wala lang yun kumpara sa ginawa ni Zhao Rui. Dahil nasa ilang daang outer disciple ang pinabagsak nito. Nagsipag-atrasan na ang ibang outer disciples at sumuko dahil wala silang laban kay Zhao Rui. Ilang sandali lang ay nakapasok na sa top 20 si Zhao Rui at Bai Yifan kaya silang dalawa ang maglalaban ng one-on-one sa stage. Binyantaan ni Zhao Rui ang ating bida na makikita nito ang sasapitan nito mamaya. Nang magsisimula na ang kanilang laban ay naglabas ng espada si Zhao Rui habang sinasabi na dahil pinahiya siya ni Bai Yifan ay magiging maingat siya at maawin para sa ating bida. Sagot ng ating bida na kung ano pa ang dinadada nito at kung maglalaban ba sila o hindi. Naghanda ng umatake si Zhao Rui gamit ang kanyang ancestral demon slaying sword, at kumilos ng napakabilis gamit ang bow shadow. Isang daliri lang ang ginamit ni Bai Yifan at naglabas ng enerhiya sa daliri habang sinabi kay Zhao Rui na ang disciple na nasa listahan ng malalakas ay ganito lang kaina. Isang atake lang ng daliri ni Bai Yifan sa dibdib ng kalaban ay butas agad ito. Napamura na lang si Zhao Rui dahil isang atake lang ay nasira na agad ang kanyang spiritual defense na nagpaprotekta sa kanyang buong katawan. Nagulat si Jiang Ling dahil na perpekto ni Bai Yifan ang skill na iyon. Habang napapaisip kung saan kumuha ng maraming golden needle grass si Bai Yifan. Tanong ng dalaga na ano ang nangyayari, sagot ni Jiang Ling na binigay niya kay Bai Yifan ang golden finger technique. Dagdag pa ni Jiang Ling na para maperpekto ang technique na iyon ay kinakailangan ng madaming golden needle grass at ang isang normal na tao ay hindi kayang ma-afford at ma-perfect iyon. Pero si Bai Yifan ay nagawang sanayin iyon. Tanong ng dalaga na kung si Bai Yifan ay sekretong malamang young master. Kinuha ni Bai Yifan ang espada ni Zhao Rui at tinutok dito at tinanong kung may pakialam ba ito sa kanyang espada. Sa nakaraan ay naaga ni Bai Yifan ang espada ni Zhao Rui, sabay winasak ng ating bida ang espada nito at sinabing isa lang iyon basura. Maangas na sinabi ng ating bida kay Zhao Rui na, di ba sinabi nito sa lahat na bobogbugan siya na nito na kahit ang kanyang nanay ay hindi siya nakikilala, sabay tanong na kung iyon lang ang makakakaya nito. Galit na galit si Zhao Rui sa ating bida dahil sinira nito ang kanyang ancestral demon slaying sword.
At pinagbantang papatayin si Bai Yifan. Dahil doon ay binigwasan siya ng ating bida sa mukha kaya tumilapon ito. At pinagsisipak ng paulit-ulit gamit ang Golden Fist. Latag si Zhao Rui matapos ng ilang suntok sa mukha. Sa isang banda ay pangungut siyang sabi ng ating bida na, hindi niya inasahan na si Zhao Rui, na nasa peak ng Profound Realm ay kinaya ang kanyang mga atake, kaya nakakamangha ito. Pero hindi man lang siya nito na puwersang gumamit ng sandata, kaya sinipa niya si Zhao Rui palabas ng stages. Pagbagsak ni Zhao Rui at nang magkamalay ay hinawakan niya ang kanyang mukha na puro pasa at bukol-bukol ang pagmumuka. Namangha ang ilang outer disciples sa ating bida, dahil tinalo nito si Zhao Rui. Mula sa ika-46 na ay lumaktaw ito sa pang-7, kaya nakakamangha ito. Matapos ng laban ay iminungkahi ng elder na ang ating bida ang nanalo. Bumaba si Bai Yifan ng stage at kinamusta ang tatlo. Salaysay ni Liu Wei na natalo lang niya ay 38 na nasa listahan, at hindi siya kasing lakas ni Bai Yifan na nakaabot ng top. Napakamot ng ulo si Kalbo at sinabing silang dalawa ni Shinyo ay nakaabot lang ng top 50. Sabi ni Shinyo na iyon lang ang makakaya nila. Maya-maya lang ay may lalaking lumilipad sa ere habang sumisigaw. Napasabi na lang sila na kung sino naman kaya iyon, napaka-miserable. Sumadsad ang lalaki sa harap ng apat, at nakilala ng ating bida na iyon ay si brother si Yuanbai. Tanong ni Shinyo kay si Yuanbai na kung ayos lang ito. Habang sa gilid ay pinag-uusapan na natalo si Yuanbai. Hindi sila makapaniwala na si Yuanbai na nasa top 3 ay natalo lang ng ganun kadali. Ayon sa isang outer disciple na si Xiaoxi ang nakalaban ni Yuanbai. Ang number 1 outer disciple. Ayon sa natalo na si Yuanbai na malakas si Xiaoxi pero magintay lang ito at balang araw ay malalampasan din niya ito at maghihiganti. Pangungut siya ni Xiaoxi na, ang ambisyon ng isang langgam. Nagtaka ay Liu Wei dahil akala niya ay naka-quarantine si Xiaoxi na akala nila ay hindi ito sasali. Tanong ni Bai Yifan kay Liu Wei na kung malakas ba ang taong iyon. Sagot ni Liu Wei na si Xiaoxi ay nanalo ng 4 na sunod-sunod sa nagaganap na outer disciple competition, sabay tanong ni Liu Wei na kung hindi ba malakas ang ganun. Mungkahi ni Bai Yifan na parang may mga pandarayang nakatago si Xiaoxi sa kasuotan nito. Nagtanong si Xiaoxi sa ating bida na kung ito si Bai Yifan. Sagot ng ating bida na kung bakit ito nagtatanong. Tugon ni Xiaoxi na may mga narinig siyang bagay tungkol sa ating bida sa nakalipas na ilang araw, kaya gusto niya itong labanan. Maya-maya pa ay may lalaking dumating na may pasan-pasan na tao sa balikat at tinawag si Xiaoxi. Sabi ng lalaking dumating kay Xiaoxi na may isa lang itong karibal sa outer sect at iyon ay siya. Xiao Xin. Nagtanong ang isang outer disciple sa kasama nito na kung nakabalik na iyon galing training. Salaysay ng isang lalaki na makakakita sila ng totoong palabas. Sinabi ni Xiaoxi kay Xiao Xin na, narinig niya na matapos niya itong talunin noong nakaraang laban ay nagsanay ito sa labas. Dagdag pa nito na nagsanay si Xiao Xin ng kanyang skill sa paghabol sa mga criminals, at hindi niya alam kung gaano na ito kalakas. Ibinagsak ni Xiao Xin ang nahuli nitong criminal, sabay sabi kay Xiaoxi na malalaman nito kung susubukan ito. Napansin ng mga outer disciples ang bangkay, kaya nakilala nila ito. Ang bangkay ay ang Lionhead pang 105 sa Holy Land Most Wanted Criminals, si Shigang. Napatanong na lang sila kung totoong napatay ni Xiao Xin ang criminal na si Lionhead. Si Lion ay nasa Profound Realm na may patong sa ulo na 20,000 Spirit Stone. Inis na sinabi ni Xiao Xin sa mga outer disciple na 7 araw at 7 gabi niyang hinabol ang criminal na iyon bago mapatay. Sabay inutusan ng mga outer disciple na dalahin ang bangkay sa tribute hall at kunin ang kanyang spirit stone at ibigay sa kanya. Agad namang sumunod ang mga outer disciple at binuhat ang bangkay. Maya-maya pa ay gumamit ng kapangyarihan si Xiao at hinatak ang isang outer disciple palapit. Sabay tanong na kung kasali ito sa sunod na competition. Sabi ni Xiao Xin sa lalaki na manahimik na lang ito sa isang tabi. Sagot ng lalaki na masama ang kanyang pakiramdam kaya kunin na ni Xiao Xin ang kanyang pwesto para sa sunod na competition. Ginanahan si Xiaoxi dahil hindi siya tatamlayan sa sunod na laban. 2 oras ang makalipas ay may kalaban na naman siya na pinalipad palabas ng stage. Manghang-mangha ang ibang outer disciples dahil panalo na naman si Bai Yifan. Ilang sandali lang ay may pinalipad na naman si Bai Yifan,
habang sinabi sa kanyang senior brother na salamat dahil naging madali lang sa kanya. Sa isang banda ay masayang-masaya ang mga kaibigan ni Bai Yifan sa sunod-sunod nitong pagkapanalo at nakapasok na sa top 5 ang ating bida. Makalipas ng mahapagpaglalaban ay sasabihin na ng elder ang nakapasok sa top 3. Iyon ay sina Bai Yifan, Xiao Shi, at Xiao Zin. Manghang-mangha ang dalawang dalaga sa taas ng puno dahil hindi lang natalo ni Bai Yifan ang malalakas sa 2 list, kundi nakapasok din ito sa top 3. Sinabi ni Xiao Zin sa ating bida na hindi inasahan na matapos niyang hindi makabalik ng 1 taon, ay may bagong karakter ang magpapakita sa outer sect. Naging interesado siya, iminungkahi ng elder na ang final ang gaganapin bukas. Dagdag pa ng elder na magdudraw sila ng lot. At ang isang maswerte ay mapupunta agad sa advance. Sabay ibinato ang sopet na naglalaman ng kanilang swerte patungong advance. Matapos masalaw ng 3, ay binuksan agad ng ating bida, malace lang niya at ang kanyang napili ay laban. Naisip niya na kailangan niyang tipirin ang kanyang lakas. Maswerte si Xiao Shi dahil siya ang magtutungo sa advance. Binasag ni Xiao Zin ang hawak niya, habang nagbabanta na maghintay lang si Xiao Shi, dahil hindi pa aabot ng 3 galaw ang kanyang gagawin para matalo si Bai Yifan at silang dalawa na ni Xiao Shi ang maglalaban. Maya-maya lang ay napalingon si Xiao Zin, matapos batuhin ng ating bida ang likod niya ng mga stick na nakatusok sa salitang defeat. Pang-osar ng ating bida na si Xiao Zin ay nasa top ng Profound Realm, kaya hindi ito ang makakalaban niya. Manghang-mangha ang mga outer disciples, napasabi na lang ang isa na kung nakita ng mga ito ang ginawa ni Bai Yifan, dahil gumamit si Bai Yifan ng soul power para hatiin sa maliliit na peraso ang bambo at ibinato sa likod ni Xiao Zin. Ayon pa sa isa na ginagalit ng ating bida si Xiao Zin, sabay napapaisip na kung gusto nang mamatay ni Bai Yifan. Sinabi ni Xiao Zin na napakatapang ng ating bida, pero bukas ay ipapaunawa niya dito ang mga sinasabi nito gamit ang ganyang kamao. Nag-alala si Xinyu sa ating bida at sinabing iyon ay si Xiao Zin masamang galitin iyon bago ang laban, sagot ng ating bida na wag itong mag-alala sa kanya. Salaysay ni Liu Wei na hindi natatakot ang kanyang brother Fan, at handa niyang ipusta ang kanyang lahat ng kayamanan para kay Bai Yifan. Nagkamay ang dalawa at sinabi ng ating bida na masyado itong nagtitiwala sa kanya. Sagot ni Liu Wei na ganun talaga, para makakain sila ng maraming karni sa hinaharap. Ayon sa ating bida na pumunta si Liu Wei sa kanyang bahay mamayang gabi at bubusugan niya ito ng maraming pagkain. Nagtungo si Xiao Zin sa tahanan ni Wang Meng. Sabi ni Xiao Zin na nagpadala si Wang Meng ng tao sa kanya para ipatawag siya ng 10 oras ng gabi, sabay tanong na kung may problema ba. Pinaupo ni Wang Meng si Xiao Zin, habang sa likod ay may mga babaeng tumutugtog. Mungkahi ni Zin na linawin na ng babae ang gusto nito. Habang nagsisili ng cha si Wang Meng ay inalok niya si Xiao Zin na pseudo-spiritual level technique at 20,000 spirit stone, para patayin si Bai Yifan sa gaganaping final competition bukas. Tugon ni Zin na nais palang patayin niya si Bai Yifan para ipaghigantay ang kapatid nito. Salaysay ni Wang Meng na kahit nasa paglalakbay si Xiao Zin ay alam pero nito ang nangyayari sa loob ng Holy Land, at tama gusto niyang patayin si Bai Yifan. Tumawa si Xiao Zin at sinabing ang pseudo-spiritual level technique ay napakamahal, pero habang naglalakbay siya ay marami na siyang nahawak ang ganong klaseng technique. Kaya hindi niya alam kung ay kukonsider niya na sapat na kabayaran. Habang hihigop ng cha ay sinabi nito kay Wang Meng na kung gusto nito na magkaroon sila ng kasunduan ay magpakita ito ng sinseridad. Inilabas ni Wang Meng ang singsing para ipakita kay Xiao Zin kung sapat na iyon. Dagdag pa nito na iyon ay ang magic ring, mapapalakas nito ang blood at chi. At iyon ang pinaka-the best na weapon ayon sa kanyang master. Sabay tanong kay Xiao kung ano sa palagay nito. Kinuha ni Xiao Zin ang singsing at sinabing ang maganda naman ang magic ring pero hindi pa rin iyon sapat. Tanong ni Wang Meng na ano ang gusto ni Xiao Zin, habang nakangiti, pero sa loob-loob nito ay pika na ito sa kaastihan ni Xiao Zin. Habang naiisip ni Wang Meng na ginagawang kalamangan ni Xiao Zin ang sitwasyon. Biglang kinalong ni Xiao Zin si Wang Meng, kaya biglang nagulat ang babae sa ginawa nito. Sinabi ni Xiao Zin na, sa totoo lang mula nang magpalakas siya sa loob ng 3 buwan para talunin si Xiao Shi,
at hindi pa siya nakakahawak ng katawan ng isang babae sa mahabang panahon na iyon, lalo na ang maganda babae na gaya ni Wang Meng. Bumaba si Wang Meng at sinabi na kapag naipaghig-antay na siya nito, ay magagawa ni Xiaozin ang lahat ng gusto nito. Tumawa si Xiaozin at sinabing pumapayag siya sa kanilang kasunduan. Matapos nun ay hinatak ni Xiaozin ang dalawang babaeng tumutugtog palapit sa kanya. Nagulat naman si Wang Meng sa ginawa ng lalaki, sabay napatanong na kung anong ginagawa nito. Pinasa ni Xiaozin ang dalawang babae at tumalikod, habang sinasabi na malamang magsasaya sa mga putahing inihanda sa kanya ni Wang Meng, sabay tawa ng Maniokis. Sa isang banda ay sumisigaw ang dalawang babae at humihingi ng tulong kay Wang Meng na tulungan sila, dahil magagahasa sila haha. Galit na iminungkahi ni Wang Meng na magdahan-dahan lang ito dahil may laban pa ito bukas, baka makaapekte ng gagawin nito sa kanyang lakas. Tumawa lang si Xiaozin at sinabing si Bai Yifan lang naman ang kanyang makakalaban, at hindi yun karapat-dapat sa kanyang atensyon. Wala nang nagawa ang dalawang babae kundi sumigaw at humingi ng tulong kay Wang Meng, pero hindi sila natulungan kaya yari sila ngayon kay Xiaozin. Sa sumunod na araw, isang umaga sa taas ng stage ay magkaharap ang magkalaban na sina Bai Yifan at Xiaozin. Sa isang banda nagtanong isang outer disciple sa kasama nito na kung kaya ba ni Bai Yifan manalo laban kay Xiaozin. Sagot ng kasama nito na, anong punto ng pag-uusap nila, si Xiaozin ay pinili ng tuyuan 3 taon ang nakalipas. Narinig pa niya na nasasanay ito ng pseudo-spiritual martial arts technique, at nakamit nito ang minor level ng tagumpay. Ayon pa sa outer disciple na, nakamit lang ni Bai Yifan ang pag-breakthrough ay dahil sa umasa lang ito sa divine pill na iniinom nito. Ang realm nito ay hindi balanse. Ang laban sa pagitan ni Bai Yifan at Xiaozin ay parang paglaban ng anak sa kanyang magulang. Sinabi ng isang outer disciple paparating na ang mga elders. Nang makarating na ang mga eldai naupo na agad ang mga ito. Ayon sa representative elder ng Muyuan, na ngayong taon ang outer disciple competition ay mas may buhay kumpara sa nakaraang competition. Ayon sa representative elder of Tuyuan na, sinasabi na maraming baguhan ngayong taon. Ayon naman sa babaeng elder representative of Shuiyuan na, pinapangunahan na niya na si Xiaoxi ang napili ng Shuiyuan. Walang sino man ang magagawang talunin ito. Tugon naman ng representative elder of Golden Court na, baka nagpapatawa ang babae ito. Dagdag pa nito na marahil maayos ang pick nito pero kailangan pera nitong irespeto ang ibang outer disciples. Dahil sa mga komosayon ay nagsalita na si Long Jia ang representative of the Grand Court. Sinabi nito na magsisimula na ang competition kaya wag nang magtalo pa ang dalawang elder. Salaysay ni Long Jia sa lahat ang gaganaping competition ay ang pinakamalaki sa nakaraang 5 nagdaang competition. Ayon pa sa Elder Long Jia na sa stage ay tungkol lamang sa pagkapanalo at pagkatalo. Hindi tungkol sa buhay at kamatayan. Maaaring gamitin ng mga kalahok ang anumang paraan na gusto ng mga ito. Habang nananahimik ang ating bida ay nasisiyahan siya at hindi na makapaghintay sa mangyayaring laban. Bago mangsimula ang laban ay may masamang plinano si Wang Meng, lumuhad ito sa kanyang Master Long Jia para tulungan siya nito ulit. Habang nasa pangit nitong pagmumuka ay naiisip niya na binago ng kanyang master ang patakaran ng paligsahan dahil nagmakaawa siya dito, kaya mamamatay na si Bai Yifan ngayong araw. Dahil kinalaban nito ang kanyang Wang family kaya ngayong araw ay pagbabayaran ni Bai Yifan ng kanyang dugo. Habang magkaharap ang dalawang maglalaban ay, pinakita ni Xiaozin ang kanyang magic ring, habang sinasabi na hindi pa huli ang lahat para aminin ni Bai Yifan na sumusuko na ito. O matatapos ang laban nila na umiiyak ang ating bida. Maangas na sinabi ng ating bida na sabihin ni Xiaozin ang mga salitang iyon sa kanyang sarili. Dahil doon ay nagalit si Xiaozin kaya sumugod kaagad sa ating bida ng napakabilis para suntukin sa mukha. Dahil sa atakeng iyon ay nagkaroon ng pagsabog sa taas ng stage. Namangha ang mga manunood sa malakas na suntok sa iyon, at napatanong sila kung hindi ba namatay si Bai Yifan sa atakeng iyon. Matapos mawala ang usok, ay nagulat sila dahil naiwasan si Bai Yifan ang atakeng iyon. Nangasar pa ang ating bida na gaya ng kanyang inaasahan sa pangalawa sa listahan ng pinakamalakas, karapat-dapat nga ito. Nagtaka ang isang outer disciple kaya napatanong na lang ito sa kanyang kasama na kung anong magic weapon ang gamit ni Xiaozin dahil napakalakas nito. Sa isang banda ay nakangiti si Wang Meng,
dahil gawa iyon ng magic ring na galing sa kanyang master, mapapalakas nito ang strength ng isang warrior ng 5 beses. Dagdag pa nito na si Xiaozin ay malakas at dahil sa magic ring ay mas lumakas pa ito kay mahihirapan na si Bai Yifan na makaligtas. Tumawa si Xiaozin sa ating bida sabay tanong na kung hindi ba ito gagamit ng kahit anong magic weapon. Sinabi pa nito na tingnan na lang nila kung makakayanan pa ni Bai Yifan ang sunod niyang gagawin. Nagpalabas si Xiaozin ng napakalakas na asul na enerhiya at nag-anyo itong isang malaking tegre. Nagulat ang isang disciple matapos makilala ang skill na iyon. Ayong dito iyon ay ang Ten Tiger Power, isang pseudo-spiritual martial level technique. Napagtanto nila na totoo pala na nag-advance ay Xiaozin sa tuyuan. Ayon sa Elder Longjia na ang Ten Tiger Power ay mula sa tuyuan peak at mas malakas sa Bull Demon Power na sinanay ni Bai Yifan. Kapag ito ay sinanay kahit sa maliit na degree ay katumbas na nito ang lakas ng 80 kabayo. Dahil sa napakalakas ng teknik nito ay ito ang pinakamalakas sa lahat ng outer disciple. Ngumiti lang ang ating bida at naglabas ng gintong enerhiya sa kamay at ginamit ang Golden Claw. Kinalmat ng ating bida ang Ten Tiger Power ni Xiaozin at sa isang iglap lang ay naglaho itong parang bula. Takang-taka si Xiaozin, habang napapatanong na kung paanong ang isang yellow level rank talent ay magagawang siraing ang body protection spirit power niya. Sinabihan ni Bai Yifan si Xiaozin na bakit ito natutulala, sabay tanong ng ating bida na kung nawalan na ba ito ng malay. Mungkahi pa ng ating bida ay hayaan ni Xiaozin na buksan niya ang mga mata nito. Sa isang iglap ay bigla na lang tumama ang sipa ni Bai Yifan sa dibdib ni Xiaozin. Habang nasuka ng dugo dahil sa atakeng ay, napaisip ito na napakabilis ng galaw, hindi man lang niya napansin ng malinaw ang mga galaw ng ating bida. Dahil sa lakas ng sipa ng ating bida ay tumilapon si Xiao sa ere habang nasuka ng dugo. Napatanong na lang ang isang outer disciple na kung paanong si Xiaozin ay tinalo lamang ng isang baguhan na mayroon lamang na yellow level talent. Dagdag pa ng isa na hindi siya makapaniwala na si Bai Yifan ay gagamit ng kakaibang body movement. Sinabi ni Xiaozin na minaliit niya ang ating bida, at hindi niya akalain na itutulak siya nito na gawin ang isang bagay. May kinuha si Xiaozin na isang uri ng pill. Napansin ng dalaga na ang bagay na kinuha ni Xiaozin ay isang gas pill. Napasabi na lang si Jiang Ling na hindi niya inasahan na gagamit si Xiaozin ng ganong bagay para manalo. Salaysay ng dalaga na kapag kinain ang gas pill ay masusunod nito ang kalahati ng blood at chi sa katawan. Tataas ang internal strength sa mixing panahon. Dagdag pa nito na ipinagbabawal na ang ganong pill kaya bakit nagkaroon ng ganoon si Xiaozin. Matapos ikonsumo ni Xiaozin ang gas pill ay naglabas ito ng napakalakas na enerhiya, habang nagbabanta sa ating bida na ayaw niya itong pagpire-piresuhin kaya lumuhad na ito ngayon din. Biglang lumitaw si Bai Yifan sa harap ni Xiaozin gamit ang mountain breaking technique, kaya biglang nagulat ang mayabang na si Xiaozin. Biglang may lumitaw na nakapalaking gintong kamao sa taas ng mayabang ng Xiaozin, kaya agad itong dumipinsa sa atake ng ating bida. Gamit ang 10 Tigers, napaisip na lang si Xiaozin habang nahihirapan, napakalakas ng spiritual martial arts ng ating bida, at hindi na nito matatagalan pa iyon. Gamit ang Giant Spirit Feast ng ating bida ay tumilapon si Xiaozin palabas ng stage ng duguan. Namangha ang mga manunood dahil hindi man lang nakayanan ni Xiaozin ang isang atake lang ng ating bida. Habang ang iba ay napapamura dahil hindi ka panipaniwala iyon. Matapos matalo ng ating bida ang kanyang kalaban ay nagyabang pa ito na kung sino ang pinakamalakas. Gusto ko lang pang ipaalam sa ating mga gwapo at magandang taga-subaybay na ito pa lang po ang latest chapter ng manhwa na ito, kaya mapapansin nyo na ang tagal ko mag-upload nito, pero wag kayo mag-alala pag may bagong chapter nito recap natin agad. Yung isang upload muna natin ang panoodin nyo habang nag-aantay. Gamit ang Giant Spirit Feast ng ating bida ay tumilapon si Xiaozin palabas ng stage ng duguan. Namangha ang mga manunood dahil hindi man lang nakayanan ni Xiaozin ang isang atake lang ng ating bida. Habang ang iba ay napapamura dahil hindi ka panipaniwala iyon. Matapos matalo ng ating bida ang kanyang kalaban ay nagyabang pa ito na kung sino ang pinakamalakas. Takang-taka ang mga outer disciple dahil sa kanilang di inaasahan na pangyayari. Napapatanong na lang ang isa na paano iyon nangyari. Paano si Bai Yifan nakagamit ng spiritual level martial arts?
Dagdag pa nito na magagamit lang ang spiritual level martial arts kapag ang isang tao ay nakarating na ng divine realm. Kaya paano ni Bai Yifan nagamit ang ganong teknik ay wala naman itong spiritual power. Sinabi ng dalaga na hindi niya nakita ang ganong teknik noon, sabay tanong sa kanyang sister Jiang Ling kung nakita na nito ang teknik na iyon noon. Sagot ni Jiang Ling na hindi pa, dahil hindi iyon teknik ng kanilang Five Elements Holy Land. Nakilala ng babaeng elder na hindi iyon teknik ng Five Elements Holy Land, kaya kinumpirma nito sa kanyang elder brother. Sinabi ng lalaking elder na ang martial na iyon ay martial arts ng Shenwu Holy Land. Sa isang banda galit na galit si Wang Ming dahil hindi niya inaasahan na matatalo si Xiao Xin, na knockout pa ito at nawala ng malay. Nag-alala na ang dalawa, kaya nagtanong na si Liu Wei kung panalo pa si Bai Yifan, dahil hindi pa ina-announce ng elder ang pagkapanalo nito. Humakbang paakyat ng stage ang elder habang sinasabi sa ating bida na, kung hindi siya nagkakamali ang ipinakita ni Bai Yifan ay ang spiritual level martial arts ng Shenwu Holy Land. Ang Giant Spirit Fist. Matapos noon ay inutos nito sa ating bida na ipaliwanag nito. May isang outer disciple ang nagmagaling at pinaratangan ang ating bida na spiya na pinapasok ng Shenwu Holy Land sa kanilang Five Elements Holy Land. Dagdag pa nito na nag-iimbestiga si Bai Yifan sa kanilang Holy Land. Sumangayon ang ibang outer disciples at sinabi na dapat maimbestigahan si Bai Yifan. Mungkahi ng ating bida sa elder na hayaan muna siya nitong magpaliwanag. Kwento niya na noong siya ay nagsisinay sa Demon Cave ay, sina Wang Teng at Gao Yang ay ipinadala si Zhu Chen para lukuhin siya at ihulog sa kailaliman ng abis. Sa karagdagan ay nahanap niya ang Zuanchen Sunflower noong mga panahon na iyon. At aksidente siyang napapunta sa Shiren na nilalabanan ang lalaking may suit na yellow robe, ang inner sect disciple ng Shenwu Holy Land. Dagdag pa ni Bai Yifan na napakababa ng kanyang level, kaya ang Yellow Robe Inner Disciple ay tinuruan siya ng kaunting spiritual level technique para matulungan na matalo ang Shira Demon. Sa kasamaang palad, napakalakas ng Shira Demon, kaya ang lalaking may yellow robe ay nagtamo ng matinding pinsala sa katawan. Bago ito mamatay ay ipinasa nito sa kanya ang essence ng Giant Spirit Fist technique. Paliwanag pa ni Bai Yifan na marahil wala siyang spiritual power, ay ipinanganak naman siyang may malakas na soul power. Matapos niyang mapagsama ang chi at blood, ay matagumpay niyang napaganya ang teknik. Ginawa niya ang lahat para mapatay ang Shira Demon at makatakas sa lugar na iyon. Dahil sa mga kwento ni Bai Yifan ay napaisip ang elder na, 4 na buwan ang nakalipas, noong sinubukan nilang palibutan at matalo ang Fire Cloud Demon Marquis, ay ang inner disciple na nakasuot ng yellow robe ay hindi na nagpakita kailanman sa Shenwu Holy Land. Ibig sabihin lang noon ay hindi nagsisinungaling si Bai Yifan. Nagsalita si Wang Ming mula sa baba at sinabi nito na kahit inosente pa ang ating bida ay, disciple pa rin ito ng Five Elements Holy Land. Kaya hindi dapat ito gumagamit ng martial arts technique ng Shenwu Holy Land. Sagot ni Bai Yifan na, bago pa magsimula ang laban ay malinaw na sinabi ng elder na maaaring gamitin kahit na anong uri pa ng kagamitan o skill. Dahil ang laban ay nakatuon lamang sa panalo at talo. Dahil sa sagot ni Bai Yifan ay galit na naman si Wang Meng, hindi niya matanggap na naisahan na naman siya ni Bai Yifan. Ayon sa mga usap-usapan ng mga outer disciples na napakadaming paglalakbay ni Bai Yifan. Napakaswerte pa nito dahil nakakuha ito ng spiritual level martial arts technique ng Shenwu Holy Land. Sabi ng isang disciple na ang pagiging maswerte ng isang tao ay kaugnay ng lakas nito. Kaya tsansa niyang makakuha ng mga ganong teknik. Sinabi ng elder sa lahat na dahil ganon ang patakaran ng paligsahan, ay walang maling nagawa si Bai Yifan. Nagngit-ngit sa galit ang babaeng elder ni Wang Ming dahil ayon dito na napakadaming oportunidad ni Bai Yifan, binago na niya ang patakaran pero nanalo pa rin ito. Sinabi ng elder sa ating bida na tapos na ang napagkasunduan ng mga elders. Bilang disciple ng kanilang Five Elements Holy Land ay nararapat na sanayin lamang nito ay ang kanilang teknik. Paalala pa ng elder na papayagan ang ating bida na gamitin ang spiritual giant fist technique sa competition na ito. Pero dapat ay hindi na ni Bai Yifan gamitin ng madalas ang teknik na iyon, dapat ay sa labas lang ng Holy Land. Kung maaari ay huwag nang gamitin para hindi pa magsanhi ng gulo. Sabay tanong ng elder na kung nauunawaan ng ating bida.
Magalang namang sumagot ang ating bida na susunod siya sa mga turo ng elder. Matapos noon ay sinabi na ng elder sa lahat na ang nanalo ay si Bai Yifan. Sa isang banda masayang-masaya ang mga kaibigan ng ating bida dahil sa kanyang pagkapanalo. Pero sa ibang banda ay may naiinis at yun ay si Wang Ning na hindi matanggap ang pagkapanalo ni Bai Yifan. Naiingit pa ito dahil natuto si Bai Yifan ng spiritual level martial arts technique. At napakaswerte nito, pero hindi habang buhay papabor dito ang lahat. Pagbabanta pa ni Wang Ming sa kanyang isipan na gusto niyang putulin ang ulo ng ating bida para ayalay sa kanyang kapatid na nasa langit na. Sa taas ng puno ay paimpleng masaya si Jiang Ling sa pagkapanalo ng ating bida. Maya-maya ay inesar na siya ng dalaga at tinanong na kung nag-aalala ba ito kay Bai Yifan. Nahiya naman si Jiang Ling at namula, sabay sabing munon na lang sila ng laban. Mga ilang sandali ay sinabi na ng elder na magaganap na ang huling laban sa pagitan ni Bai Yifan laban kay Xiaoxi. Dagdag ang elder na nilagyan ang fighting arena ng magic talismans, kaya magagamit nila ang maski ano at ipakita sa kanila ang pinakamalakas nilang kapangyarihan. Nagyabang si Xiaoxi sa ating bida, at sinabi na malakas nga ang giant spirit fist nito, pero wala pa rin itong laban sa kanya. Agad sumugod si Bai Yifan gamit ang Giant Spirit Fist habang sinasabi kay Xiaoxi na tingnan na lang nila kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Pero walang kahirap-hirap lamang na sinalag ni Xiaoxi ang atake ng ating bida gamit ang kanyang pamaypay. Pagyayabang pa nito na marahil malakas ang Giant Spirit Fist technique, pero ayon sa kanyang nalalaman na kumukonsemo ito ng maraming enerhiya sa katawan. 4 hanggang 5 beses lamang magagamit ang atake na iyon at tuluyan ng manghihina ang gumamit ng teknik na iyon. Paghaamon pa ni Xiaoxi na kung hindi naniniwala ang ating bida ay bakit hindi nito subukan. Binitawan nito ang kanyang pamaypay sabay naglabas ng birding enerhiya sa buong katawan at gumamit ng exorcism despair at itinulak ang ating bida palayo. Nagulat ang mga nanunood na outer disciple dahil sa ipinakita nitong kapangyarihan. Dahil nagawa nitong itulak si Bai Yifan palayo, nakilala ng isang lalaki na spiritual energy iyon, kaya tanong ng isang disciple na kung nakarating na ba si Xiaoxi sa Divine Realm. Nag-alala na ang dalaga sa taas ng puno dahil magagawa lamang iyon kapag nakaabot ng Divine Realm. Naisip nito na hindi magagawang labanan ni Bai Yifan na nasa Profound Realm pa lang habang ang kalaban nito ay nasa Divine Realm na. Maliban lamang kung may nakatagong ala si Bai Yifan. May inilabas na isang espada si Xiaoxi habang sinasabi sa ating bida na ipapakita niya ang gap sa pagitan nilang dalawa. Lumutang ang espada na nababalutan ng birding enerhiya sa paligid. Nakilala ng ibang disciples na ang tawag doon sa skill na iyon ay ang Flying Sword Skill. Iyong ang sekretong skill ng inner sect na magagawa lamang ng mga disciple na nasa Profound at Divine Realm lamang. Nakilala pa ng lalaki na ang espada iyon ay isang first-class magic weapon. Pinalutang ni Xiaoxi ang espada gamit ang spiritual energy nito tapos pinasugod kay Bai Yifan. Alalang-alala na si Liu Wei sa kanyang kaibigan, natatakot na siya na baka matalo na ito kay Xiaoxi. Habang umaatres ay tinuwanan lamang iyon ng ating bida, sabay naglabas ng dilaw na enerhiya sa kanyang katawan para ipangtapat sa pasugad na espada. Nagsigawan ng teknik si Bai Yifan habang sinasabi na hindi naman kamangha-mangha ang skill na pinapakita ni Xiaoxi. Sa isip-isip ng ating bida na gusto niyang itago ang kanyang alas. Pero hindi na siya makapaghinti at ito na ang tamang pagkakataon para subukan ang lakas nito. Inactivate na ng ating bida ang skill na Genji Sword Technique. Nalabas ito ng malakas na enerhiya at nagsipaglitawan ang mga espada na gawa sa spiritual energy. Manghang-mangha si Jiang Ling matapos makita ang Genji Sword Technique na ibinigay niya sa ating bida. Napatanong na lang siya sa kanyang isip na kung tuluyan na bang na-master ni Bai Yifan ang teknik na iyon. Dahil ayon sa natatandaan niya binigay lamang niya iyon kay Bai Yifan noong minsan, nang wala pang sapat na golden needle grass, kaya imposible na magagawang ma-master ni Bai Yifan iyon. Kinutya ni Xiaoxi ang ating bida at sinabi na magaling itong manloko, dahil halata naman na napakahina ng sword energy nito. Kaya paano siya nito mapipigilan gamit lang ang mahinang kakayahang iyon? Gumagawa lang ito ng mga panluloko at sa kanyang harapan pa talaga. Nagsalpukan ang ipinagmamalaking first class na sandata ni Xiaoxi laban sa Genji Sword Technique ng ating bida.
Sa lakas ng Genji sword technique ni Bai Yifan ay nagkakabitak ang espada ni Xiaoxi, kaya laking gulat ng mayabang na Xiaoxi matapos makita ang kinahahantungan ng kanyang espada. Naisip na lamang niya na kapag nagpatuloy yun ay tuluyang masisira ang kanyang espada. Napapatanong na lang si Xiaoxi na kung paano yun nangyari dahil mas mahina naman sa kanya si Bai Yifan kung tutuusin. Patuloy na pinauulan ng atake ng Genji sword ang espada ni Xiaoxi. Hindi na natiis ng mayabang na Xiaoxi ang nakikita kaya pinabalik na nito sa kanya ang Ling Yuan sword. Matagumpay na nakabalik ang Ling Yuan sword sa kamay ni Xiaoxi. Pinagmamasdan niya ang puro bitik niyang espada habang naiisip na hindi siya nag-ingat, hindi niya inaasahan na malakas ang sword technique ng kanyang kalaban. Mula sa ere ay nagsalita ang ating bida na kung hindi gagamitin ni Xiaoxi ang buo nitong lakas ay matatalo ito sa kanya. Tanong ni Xiaoxi na kung iyon na ba ang pinakamalakas na galaw ng ating bida. Sagot ni Bai Yifan na hindi pa niya napapalabas ang totoong lakas ng kanyang sword technique. Maya-maya ay ginamit na muli ni Bai Yifan ang kanyang skill na Genji sword technique mula sa pinakamalakas nitong antas. Kaya nabalot ng napakaraming sword spiritual energy ang buong stage mula sa ere at nakatutok sa mayabang na Xiaoxi. Habang ang ating bida ay nasa ere lamang na habang umatake kaagad. Nasabi na lang ni Xiaoxi na ang halaga ng mga sword spiritual energy ngayon ay mas madami kumpara noon. Manghang-mangha ang mga elder dahil kayang kontrolin ng ating bida ang napakaraming sword spiritual energy. Hindi sila makapaniwala na magagawa ni Bai Yifan makalikha ng ganon kadaming bilang. Bilib na bilib si Liu Wei sa kanyang kaibigan at nasabi na lang nito na talagang tahimik na gwapo ang ating bida. Dagdag pa ni Kalbo na napaka-astig talaga ng kanyang brother Bai Yifan. Para labanan ang Genji sword technique ng ating bida ay gumamit si Xiaoxi ng kanyang skill na Dragon sword technique, Dragon Scale Sword Armor. Lumikha ito ng isang amahin ng Green Dragon sa taas at isang kampana na magsisilbi niyang pananggalang sa atake ng ating bida. Naisip ng ating bida na mapapahina ng pananggalang ni Xiaoxi ang kanyang mga spiritual sword, dahil di tatalab ang talim ng kanyang mga espada sa pananggalang na iyon. Kaya nakaisip siya ng isang paraan para matalo iyon. Inactivate ni Bai Yifan ang Genji sword technique, sword breaking style. Nagsama-sama ang napakaraming spiritual sword at nabuo ito sa isang napakalaking espada na ipangtatapat ng ating bida sa ginawang pananggalang ni Xiaoxi. Kinabahan si Xiaoxi at hindi siya makapaniwala na magagawa iyon ni Bai Yifan, dahil nagsama-sama sa iisang anyo ang napakaraming spiritual sword, kaya siguradong napakalakas ng pressure na maidudulot nun at sobrang lakas ng atakeng iyon. Nang tumama ang malaking spiritual sword ng ating bida sa pananggalang ni Xiaoxi na Dragon Scale Sword Armor, ay nawasak ito ng walang kahirap-hirap at natamba si Xiaoxi sa lakas ng pressure na dulot sa kanya. Napasabi na lang ang mga manunood na talagang natalo na si Xiaoxi kay Bai Yifan. Maangas na sinabi ng ating bida sa taunang Xiaoxi na tapos na ang kanilang laban. Malapit nang tumama sa mata ni Xiaoxi ang spiritual sword ng ating bida, kaya mapasigaw na lang ito ng tama na, kaya pinahinto ni Bai Yifan ang pag-atake. Lumuhad ang kaninang mayabang na si Xiaoxi at ngayon ay talunan. Sinabi niya sa ating bida na sumusuko na siya habang nagmamakaawa. Dahil sa taas niya ay may mga spiritual sword na nakaabang sa kanya at handang tumusok kung manlalaban pa ito. Mula sa taas ng puno sinabi ng senior sister ng ating bida na nakakasigurado siya na kung hindi naawa si Bai Yifan kay Xiaoxi ay panigiradong bulag na ang isang mata nito. Nagpasalamat si Bai Yifan sa taunang Xiaoxi dahil hinayaan siya nitong manalo. Sagot ng nakaluhod na Xiaoxi na nararapat lang sa ating bida ang panalo, kaya wag na itong magpakababang loob. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan ni Bai Yifan dahil sa pagkapanalo niya. Habang si Kalbo at Shinyo ay nagyayakapan pa sa bandang likuran. Tuwang-tuwa din ang mga manunood na outer disciples dahil sa magandang laban na kanilang napanood. Habang isinisigaw nila na ang nanalo ay si Bai Yifan. Tumawa ang isang outer disciple dahil nanalo siya, dahil pumuste siya sa ating bida at alam niya na may nakatagong alas ang ating bida. Ayon sa isang outer disciple na natalo ni Bai Yifan si Xiaoxi kaya ito na ang top 1 outer disciple, kaya ang ranking sa mga outer disciple ay mababago na.
Hindi makapaniwala ang elder na ang magiging bagong champion ng competition ay isa lamang baguhan na martial artist na pumasok sa kanilang Holy Land sa loob lamang ng kalahating taon. Si Xiaoxi na champion sa loob ng 4 na sunod-sunod na taon ay naagawan lamang ng titulo ng baguhan ng ganun lamang kadali. Ibig sabihin nun ay ang kanilang 5 Elements Holy Land ay magkakaroon ng panibagong alon. Lumapit ang mga kaibigan ni Bai Yifan sa kanya at binati ito ng may kasamang papuri na talagang napakalakas ng kanilang kaibigan na si Bai Yifan. Ilang sandali lamang ay ibinigay na ng elder ang ganting pala sa first place ng paligsahan, ibinigay niya ang robe sa ating bida. Masayang tinanggap ni Bai Yifan ang kanyang ganting pala sabay nagpasalamat sa elder. Naalala ni Bai Yifan ang impormasyon na ang top 3 ng competition ay maaaring ma-recruit patungo sa 5 Elements Inner Sect ng Advance. Kaya panigurado na pag-aagawan siya ng mga elders. Doon nagkamali ang ating bida dahil imbis na siya ang pagkaguluhan ng mga elders ay ang taunang si Xiaoxi pa ang pinag-agawan ng mga elders para ma-recruit sa kanilang inner sect, at para gawing inner sect disciple. Inaya ng isang lalaking elder si Xiaoxi na sumali sa kanyang sect dahil makakabuti kay Xiaoxi kapag sa kanyang sect sumama dahil mapapaabot niya sa peak ang katawan nito. Alok ng isang babae na wag sumama sa iba kundi sa kanya sumama dahil maraming magagandang babae sa kanyang sect. Panghihikayat ng isang elder na may espada ito, kaya sa kanyang sect dapat ito sumama dahil mas mapapahisay pa nito ang kakayahan sa paggamit ng espada kapag sa kanyang sect ito sumama. Dagdag pa ng isang babaeng elder na laging bukas para kay Xiaoxi pintuan ng kanyang Mokugyo sect. Hindi na nakapagsalita si Xiaoxi kung sino ang pipiliin sa mga elders na nanghihikayat sa kanya. Habang nakatingin si Bai Yifan sa mga elders na pinagkakaguluhan si Xiaoxi ay napapaisip na lang siya, na siya ang champion ng competition na ito kaya bakit hindi siya ang pagkaguluhan ng mga elders. At bakit si Xiaoxi ang gustong hikayatin ng mga elders, at kung nababaliw na ba ang mga ito? Maya-maya ay lumapit ang may bindang si Xiaozin at sinabi sa ating bida ba kung nasurpresa ba ito. Paliwanag ni Xiaozin sa ating bida na kapag ang mga elders ng 5 Elements Holy Land ay pumili ng study ante ay babase ang mga ito sa kwalifikasyon ng disciple. Si Xiaoxi ay nasa top Zuan level qualification, samantalang si Bai Yifan ay nasa yellow level qualification lamang. At dahil si Bai Yifan ay yellow level qualification lamang ibig sabihin lang nun ay nakatadhanang mas maging malakas si Xiaoxi kay Bai Yifan sa hinaharap, sabay tawang may pangungut siya sa ating bida. Nagsalita si Shinyo at sinabi sa ating bida na wag nitong pansinin ang mga sinasabi ni Xiaozin dahil pases amain lamang nito ang loob ng ating bida. Tugon ni Xiaozin na totoo lamang naman ang kanyang sinasabi. Dagdag pa ni Xiaozin na may mga pagkakataon naman na may sinuswerte ay napipili kahit mababa ang qualifications. Pero madalas ay bumaba si parents sa taas ng qualification ang mga elders. Pahabol pa ni Xiaozin sa ating bida na nag-consume lang naman ito ng God Devouring Pill kaya mas napabilis ang paglakas ng cultivation nito, kaya marahil minamaliit ito ng mga elders dahil sa ginawa nitong pamamaraan para mas lumakas ng mabilis. Tanong ng ating bida na kailan naman siya nagkonsumo ng God Devouring Pill. Sinabi ni Xiaozin sa ating bida na wag na itong mahiya na aminin, dahil paano ito lalakas ng ganoon kabilis kung hindi ito kukonsumo ng God Devouring Pill. Ayon sa usap-usapan ng mga outer disciples na dahil nagkonsumo si Bai Yifan ng God Devouring Pill kaya napakabilis ng paglakas ng cultivation nito, nakakapagtaka na nakapasok ito sa top 3 kahit nasa yellow level qualification lamang ito. Ayon pa sa isang outer disciple na kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit hindi pumapayag ang mga elders na mapili ito para ipasok sa kanilang inner sect. At kung siya ay elder din hindi din niya kukunin ang ganang klaseng tao gaya ni Bai Yifan. Matapos malaman ng ating bida ang dahilan kung bakit hindi siya napili ay tinuwanan lamang niya ito.